Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,864-72. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang elegante at tahimik na patio ay parang galing sa isang ipinintang larawan. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may matipunong pangangatawan na nakasuot ng asul at kayumangging damit ang nakaupo ng nakakros ang mga paa sa ere. Mahaba at kulay abo ang kanyang buhok, at gwapo ang kanyang mukha. Bukod doon, kakaiba rin ang kanyang tindig. Ang kanyang matangos na ilong ang pinakanatatanging katangian niya. Guro. Tio Sikong. Halos sabay na bati ni na matandang Wen at Darren Drake sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Kasunod nito, humakbang sina Wyatt at Magnus at pinagsalikop ang kanilang mga kamao sa lalaking nasa katanghaliang gulang at sabay na binati ito, pagbati, kagalang-galang na Elder Sikong. Nang makabawi si Alvin sa kanyang katinoan, mabilis din niyang binati ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Si Karen, na nakilala niya, ay hindi gaanong kamukha ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Mayroon lamang kaunting pagkakatulad sa pagitan ng dalawa. Ang kanilang mga tainga at labi ay magkapareho. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay walang iba kundi si Enoch Sikong, isang iginagalang na elder at isang itim na dragon elder ng Flying Dragon Sect. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, hindi tulad ng karamihan, ang kanyang mga mata ay kulay abo kayumanggi. Kung narito pa si Alvin sa mundo, iisipin niyang nakasuot si Enoch ng mga dekulay na contact lens. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mukha ni Enoch nang tumingin siya kay Wyatt at sinabing may papuri, Elder Brown, matagal ko nang naririnig ang tungkol sa iyo. Si Enchong Long, ang batang iyon, ay maraming beses ka nang nabanggit sa akin. Sa mga pinakabatang elder ng White Dragon, sa tingin niya ay ikaw ang may pinakamataas na pagkakataong maging isang emperador ng mga Diyos. Sandaling natigilan si Wyatt sa papuri ni Enoch. Pagkatapos, mabilis niyang sinabi, kagalang-galang na Elder Sikong, masyado mo akong pinupuri. Alam ko ang aking lakas. Hindi magiging madali para sa akin ang maging isang emperador ng mga Diyos. Bata ka pa, hindi tulad ko, isang matanda. May oras ka pa, sabi ni Enoch bago siya bumagsak sa lupa, tulad ng kung paano uunlad ang mga hari ng mga Diyos sa panahon ng Imperial War Realm, ganoon din ang mangyayari sa iyo. Nabalitaan ko ang nangyari noon. Sa palagay ko ay hindi mo kailangang limitahan ang iyong cultivation para sa kapakanan ng iyong kapatid. Sa palagay ko ay ayaw din niya. Pagkatapos, humarap si Enoch kay Magnus at sinabing, maaari kang manatili rito upang magsaka kapag si Elder Brown ay pumunta sa Imperial War Realm. Mayroon akong 3 bakanteng patio. Isa ay para kay Alvin, at isa ay para sa iyo. Salamat, kagalang-galang na Elder Sikong, labis na pasasalamat ni Magnus kay Enoch. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, salamat, Darren Drake. Naguguluhan siyang tiningnan ni Darren Drake at nagtanong, bakit ka nagpapasalamat sa akin? Hindi ba't hiniling mo kay kagalang-galang na Elder Sikong na hayaang manatili si kapatid na Magnus? Tanong ni Alvin. Hindi, sagot ni Darren Drake, nabanggit ko na si Brother Magnus dati, pero walang sinabi si Tio Sikong. Narinig ko lang ito kanina. Sa tingin ko ginagawa niya ito dahil kay Elder Brown. Tumanggaw si Alvin bilang pagsang-ayon. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Wyatt, salamat, kagalang-galang na Elder Sikong. Sabi ni Enoch, sige. Sana ay mas lumakas ka mula sa digmaang imperial. Bukod sa paglinang at pag-unawa sa batas, kailangan mo rin ng karanasan upang mapalakas ang iyong lakas. Para naman kay Magnus, iminumungkahi kung manatili ka upang maglinang. Matapos patatagin ang iyong cultivation base, maaari kang bumuo ng isang grupo upang pumasok sa King Battlefield upang makakuha ng karanasan. Nang marinig ito, tila nagbago ang isip ni Magnus. Tama ka, kagalang-galang na Elder Sikong, sabi ni Magnus bago humarap kay Wyatt at sinabing, Wyatt, maaari ka nang umalis. Huwag kang mag-alala. Dito ako mananatili para maglinang. Tumanggaw si Wyatt bilang tugon bago siya nagpaalam sa iba at umalis. Pagkaalis ni Wyatt, sinabi ni Enoch kay matandang Wen, pakiusap, gawin mo ang mga kinakailangang pagsasaayos para kay Magnus. Opo, Guro,
Mabilis na sagot ng matandang lalaki bago niya inakay palayo si Magnus. Nagpaalam na rin si Magnus sa lahat bago siya umalis. Dahil doon, tanging sina Enoch, Darren Drake, at Alvin na lamang ang natira sa patio. Nakangiting sabi ni Darren Drake, "Alvin, ito ang tiyo si ko, Enoch." Si Enoch, na nakatingin kay Darren Drake ng may mapagmahal na tingin, ay ibinaling ang kanyang atensyon kay Alvin at nakangiting sinabi, "Alvin, marami akong narinig na magagandang bagay tungkol sa iyo. Salamat sa pag-aalaga mo sa pamangkin ko noong nasa Hidden Fog Academy pa siya ng Skywind City." Dali-daling umiling si Alvin at sinabing, "Kagalang-galang na Elder Sikong, masyado kang magalang. Magkaibigan kami ni Darren Drake. Normal lang sa amin na magmalasakit sa isa't isa." Ngumiti si Karen habang may bahid ng nostalgia sa kanyang mga mata. Humajejek siya at sinabing, "Ang sarap maging bata. Pareho kayong nagpapaalala sa akin ng aking sarili at sa ama ni Darren Drake. Napakaraming taon ang lumipas sa isang kisap mata lamang. Sayang at iniwan niya kami ng napakabilis." Isang malungkot na ekspresyon ang makikita sa mukha ni Enoch habang siya ay bumantong hininga. Same time na sinabi ni Alvin, "Kagalang-galang na Elder Sikong, sigurado akong pinapanood kayong lahat ng ama ni Darren Drake mula sa langit. Sigurado akong wala siyang pinagsisisihan na nagkaroon ng kaibigang tulad mo kapag nakikita niya kung paano mo tinatrato si Darren Drake tulad ng pagtrato mo sa iyong anak." Tumawa si Enoch. "Mas mahusay ka palang magsalita kaysa kay Darren Drake. Nakakatuwa naman. Hindi nakakapagtaka na interesado sa iyo ang anak ko. Gusto pa nga niya na hilingin sa iyo ni Enchong Long na turuan mo siya ng alchemy." Natigilan si Darren Drake sa mga sinabi ni Enoch. Pagkatapos, sandaling kumislap ang lungkot sa kanyang mga mata. Natigilan din si Alvin. Pagkatapos, sinabi niya ng may ngiti na parang pilyo, "Sa katunayan, ang aking alchemy ay hindi gaanong mahusay. Bagamat kaya kung pinuhin ang King Grade Limit Divine Pills, ito ay dahil lamang sa sensitibo ako sa enerhiya ng sigla sa Heaven and Earth Spirit Energy. Sa mga kasanayan, hindi ako maihahambing sa mga Divine Alchemist sa aming sekta." Bahagyang may bahid ng kawalan ng magawa ang maririnig sa boses ni Alvin nang magsalita ito. Tumingin si Enoch kay Alvin ng may malalim na titig habang sinasabi, "Habang ang mga nalalagas na bulaklak ay nananabik sa pag-ibig, ang ilog ay patuloy na dumadaloy ng walang puso. Kung ganoon nga, sana ay linawin mo ang iyong intensyon sa susunod na makaharap mo ang aking anak na babae. Ang batang iyon ay napakamapagmalaki, at hindi pa siya nagkakagusto sa isang lalaki noon. Ikaw ang unang taong interesado siya. Nabalitaan ko mula kay Darren Drake na marami ka ng asawa at kerida. Mayroon ka pang sariling mga anak. Sa iyong karanasan, naniniwala akong alam mo kung paano tanggihan ang aking anak na babae." Nang marinig ito, tumingin si Alvin kay Darren Drake nang walang masabi habang iniisip ang sarili, "Kailan ko sinabi sa kanya na marami akong asawa at kerida? 2 lang ang asawa ko at 3 pang babae. Paano maituturing na marami ang mga ito?" Patuloy na sinabi ni Enoch ng may seryosong ekspresyon, "Bilang kapalit ng malumanay na pagpapabae mo sa anak ko, may utang ako sa iyo. Hindi ko itinuturing na pabor ang pagpapatira mo rito. Tinanggap kita dahil kay Darren Drake kaya wala itong kinalaman sa bagay na ito tungkol sa anak ko." Walang magawang sinabi ni Alvin, "Kagalang-galang na Elder Sikong, hindi mo kailangang maging magalang sa akin. Wala kang utang na loob sa akin para sa bagay na ito." Iginiit ko, sabi ni Enoch. Pagkatapos, hindi na niya hinintay ang tugon ni Alvin bago niya sinabihan si Darren Drake na magayos ng lugar para kay Alvin. Kasunod nito, naglaho siya na parang wala talaga siya roon. Nang makitang natatarante pa rin si Alvin, sumigaw si Darren Drake, "Alvin, tara na. Hindi mo mababago ang isip ni Tio Sikong. Kung ayaw mo talagang magkaroon siya ng utang na loob sa iyo, huwag ka nang humingi ng kahit ano sa kanya sa hinaharap. Siyempre, umaasa akong hindi ka mag-aatubiling humingi ng tulong kung kailangan mo. Tutal, maraming bagay kang matutulungan ni Tio Sikong." Pagkatapos, lumipat si Darren Drake sa voice transmission bago niya sinabi, "Kahit na hilingin mo kay Tio Sikong na patayin si Maynard, sigurado akong papayag siya. Kahit na magtago si Maynard sa sekta, madali pa rin siyang mapapatay ni Tio Sikong." Hindi inaasahan ni Alvin ang mga salitang ito mula kay Darren Drake.
Nagulat din siya na si Enoch ay may kakayahang gawin ang ganoong kahanga-hangang bagay kahit na isa lamang siyang Black Dragon Elder. Si Maynard ay isang Vice Sect leader ng Flying Dragon Sect. Ang katayuan ni Maynard ay mas mataas kaysa sa isang Black Dragon Elder. Ang katayuan ni Maynard ay mas mababa lamang sa Sect leader at sa Golden Dragon Elders ng Flying Dragon Sect. Matapos makinig sa mga salita ni Darren Drake, napaisip si Alvin sa sarili, gaano kaganda ang relasyon ni Revered Elder Sikong sa pinuno ng sekta hanggang sa puntong madali niyang mapapatay ang isang Vice Sect leader nang walang anumang epekto. O, napakalakas ba niya? Lumipas ang oras habang naglilinang si Alvin sa lupang nilinang ni Enoch. Hindi personal na tinipon ni Alvin ang mga halamang gamot na binili para sa kanya ng pinuno ng sekta ng Flying Dragon Sect. Sa halip, tinulungan siya ni Darren Drake na kolektahin ang mga ito upang ang mga may masamang intensyon ay hindi makagawa ng aksyon laban kay Alvin. Natural na walang kaalam-alam si Alvin sa kabaitan ni Darren Drake. Hindi rin niya alam na ang taong nag-utos kay Wyatt na pumunta sa Imperial War Realm ay may koneksyon kay Maynard. Tutal, sa panlabas na anyo, ang taong iyon ay may koneksyon kay Maynard o sa pangkat ng 10,000 Devils. 3,865. Isang figurang nakaitim ang lumitaw sa cultivation ground ni Maynard at prangkang nagtanong, pangalawang pinuno ng sekta Brown, hindi pa ba oras para tuparin mo ang iyong pangako? Dumilim ang ekspresyon ni Maynard nang sabihin niya, may ginawa ka bang anumang maruruming panlilinlang nang hindi ko nalalaman? Ipinaalala mo ba kay Wyatt na samahan si Alvin sa cultivation ground ni Revered Elder Sikong? Kahit kay Maynard, si Enoch ay isang misteryosong tao. Ang alam lang niya ay personal na inimbitahan si Enoch ng pinuno ng sekta ng lumilipad na dragon sa sekta at ang pinuno ng sekta ay may napakagandang relasyon kay Enoch. Dahil si Enoch ay binigyan ng titulong Black Dragon Elder, inakala niyang ang lakas ni Enoch ay katulad ng iba pang mga Black Dragon Elder. Gayunpaman, kung maaari, ayaw niyang masaktan si Enoch. Tutal, si Enoch ay may suporta ng pinuno ng sekta ng lumilipad na Dragon Sect. Malamig na tanong ng lalaking nakaitim, pangalawang pinuno ng sekta Brown, bakit ko naman gagawin iyon? Ginawa ko ang hiniling mo, pero lagi kang naghihintay ng oras. Babalikan mo ba ang sinabi mo? Ngumisi si Maynard bago niya tuluyang inilabas ang isang singsing na pangkalawakan at iniabot ito sa lalaking nakaitim. Inangkin ng lalaking nakaitim ang pagmamayari ng singsing at tiningnan ang laman nito bago tumawa at sinabi ng may kasiyahan, salamat, Vice Sect Leader Brown. Pagkatapos ng araw na ito, wala na tayong pakialam sa isa't isa tulad ng dati. Kasunod noon, ang lalaking nakaitim ay umalis na parang hangin. Di nagtagal pagkatapos umalis ng lalaking nakaitim, nagpadala ng mensahe si Maynard kay Tyson Kane. Si Alvin ay nasa cultivation ground na ngayon ni Revered Elder Sikong. Hahayaan kong bantayan ng mga tauhan ko ang lugar na iyon. Sa sandaling wala ng Panginoon ng mga Diyos sa paligid ni Alvin, agad ko kayong ipapaalam para mapatay ninyo siya. Kung gayon, hihintayin ko ang iyong kasagutan, pangalawang pinuno ng sekta Brown, walang pakialam na sagot ni Tyson Kane. Matapos sumagot kay Maynard, isang mapang uyam ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Tyson Kane habang sinasabi niya sa sarili, sa tingin mo ba ay tanga si Alvin? Base sa kasalukuyang sitwasyon, malinaw na maghihintay siya hanggang sa maging Lord of God siya bago siya lumabas. Gamit ang kanyang talento sa cultivation at ang Lord Breakthrough Divine Pill, sigurado akong hindi aabutin ng 100 taon para maging Lord of Gods at patatagin ang kanyang cultivation base. Bukod dito, maaari rin niyang pinuhin ang mga King Grade Limit Divine Pills na makakatulong sa kanya. Alam ni Tyson Kane na kapag naging Panginoon ng mga Diyos si Alvin, magiging lubhang mahirap ang mga bagay-bagay. Hindi siya sigurado kung mapapatay niya si Alvin sa isang galaw lamang sa oras na iyon. Kung hindi niya papatayin si Alvin sa isang galaw lamang, tiyak na aalertuhan niya ang iba pa mula sa Flying Dragon Sect. Sa oras na iyon, siya ang mamamatay. Matapos manatili sa lupang pinaglilingkuran ni Enoch ng 2 buwan, isang babae ang dumating upang hanapin si Alvin. Siya ay walang iba kundi si Karen, ang anak na babae ni Enoch. Base sa kanyang pag-uusap kay Enoch, masasabi ni Alvin na mahal ni Enoch ang kanyang nag-iisang anak na babae. Nang makilala ni Karen si Alvin, hindi na siya kasing arrogant gaya ng dati.
Sa katunayan, may bahid ng kagalakan ang makikita sa mga mata nito nang sabihin niya, Alvin, hindi ko inaasahan na mananatili ka sa lupang pinaglilingkuran ng aking ama. Binibining sikong, nakangiting bati ni Alvin kay Karen. Pagkatapos, sinabi niya, pumunta ako rito dahil inayos ni Darren Drake ang aking pananatili sa isang ligtas na lugar. Kailangan ko talagang pasalamatan ang kagalang-galang na Elder Sikong sa pagpayag sa akin na manatili rito. Darren Drake. Bahagyang natigilan si Karen. Pagkatapos, umiling siya at sinabing, Alvin, sa susunod na kailangan mo ng tulong, hindi mo na kailangang kausapin si Darren Drake. Maaari kang humingi ng tulong sa akin, at maaari kong kausapin ang aking ama para sa iyo. Pinahahalagahan ng aking ama ang mga prodigy na tulad mo. Si Elder Brown ay isa rin sa mga prodigy na hinahangaan niya. Bago ka dumating, hinangaan niya si Elder Brown ng husto sa Flying Dragon Sect. Pagkatapos mong lumitaw, ninakaw mo ang atensyon mula kay Elder Brown. Nambobola mo ako. Hindi ko muna ikumpara ang sarili ko kay Brother Wyatt sa ngayon, sabi ni Alvin habang umiiling. Pagkatapos, prangkang nagtanong siya, binibining sikong, mayroon ba akong maitutulong sa iyo? Dahil mabait si kagalang-galang na Elder Sikong na pinayagan akong manatili rito, tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Talaga. Isang ekspresyon ng kagalakan ang lumitaw sa mukha ni Karen. Bago pa man makapagpatuloy si Karen sa pagsasalita, sinabi ni Alvin, maliban sa mga bagay na may kinalaman sa alchemy. Tutal, ang aking mga kasanayan sa alchemy ay medyo karaniwan lamang. Nagagawa ko lang mapino ang King Grade Limit Divine Pills ng napakadali dahil sensitibo ako sa enerhiya ng sigla sa Heaven and Earth Spirit Energy. Sa katunayan, ang mga banal na alchemist sa ating sekta ay mas mahusay kaysa sa akin. Kung talagang gustong mag-aral ng alchemy si Miss Sikong, sa palagay ko ay magandang pagpipilian ang dating pinuno ng sekta. Dahil sa magandang relasyon ng iyong ama sa pinuno ng sekta, sigurado akong magagawa ng pinuno ng sekta na turuan ka ng dating pinuno ng sekta. Agad na sumimangot si Karen. Paano mo nalaman na hihilingin ko sa iyo na tulungan akong mag-aral ng alchemy? Sinabi ba sa iyo ng aking ama ang tungkol dito? Nanatiling tahimik si Alvin. Umiling si Karen at nakangiting sinabi, Alvin, hindi pa ako nakapag-aral ng alchemy noon. Kailangan ko lang ng guro na tutulong sa akin sa mga pangunahing kaalaman. Hindi ko kailangan ng eksperto. Sa tingin ko ay higit ka nararapat para dito. Isang bahid ng tuso ang sumilay sa mga mata ni Karen. Para bang pakiramdam niya ay kontrolado niya ang lahat. Ngumiti si Alvin ng may pag-aalinlangan. Natatakot akong hindi iyon sapat. Naging abala ako sa aking cultivation nitong mga nakaraang araw, at nasa critical na yugto ako ngayon para makaabot sa tagumpay at maging isang Panginoon ng mga Diyos. Natatakot akong kailangan mong maghanap ng ibang guro. Agad na namula ang ekspresyon ni Karen nang sabihin niya, Alvin, kung gusto mo akong tanggihan, pwede mo akong gawin ng direkta. Hindi mo na ako kailangang bigyan ng dahilan. Gaano nakatagal mula nang maging isang advanced na hari ng mga Diyos? Kahit ako, na naging isang advanced na Panginoon ng mga Diyos bago ka, ay hindi pa malapit sa pagiging isang Panginoon ng mga Diyos. Gayunpaman, sinasabi mong nasa critical na punto ka ng pagpasok at pagiging isang Panginoon ng mga Diyos. Sa tingin mo ba ay tanga ako? Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Karen at umalis ng may pagmuya. Binibining sikong, tawag ni Alvin. Tumigil si Karen sa paglalakad, ngunit hindi siya lumingon. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, napalitan ng galit na ekspresyon sa kanyang mukha, dahil inakala niyang nagbago na ang isip ni Alvin. Natural lamang na walang kaalam-alam si Alvin sa pasalungat at pabago-bagong mood ni Karen. Ano iyon? Karen. Ang kanyang boses ay malinaw na mas mahina kaysa dati. Nagkibit balikat si Alvin at sinabing, walang mahalaga. Gusto ko lang sabihin na may ilang babaeng sumasakop sa puso ko, at wala nang lugar para sa ibang tao. Sa normal na sitwasyon, hindi magiging ganoon kaprangka si Alvin. Gayunpaman, matapos sabihin ni Inek na hindi dapat pangunahan ni Alvin ang kanyang anak na babae, nagpasya siyang maging prangka. Sa paggawa nito, masisira niya ang pag-asa ni Karen. Nanginig ang katawan ni Karen nang marinig ang mga sinabi ni Alvin. Maya-maya, lumingon siya kay Alvin at malamig na sinabi, Alvin, sa tingin ko ay masyado kang nag-iisip.
Akala mo ba hiniling kita na maging guro ko dahil gusto kita? Masyado mong mataas ang tingin sa sarili mo. Hindi kita mamahalin kahit ikaw na lang ang huling lalaking nabubuhay. Hindi na naghintay ng sagot, lumipad palayo si Karen, galit at napahiya. Hindi nahalata ang sakit na nakatago sa kaibuturan ng kanyang mga mata, at di nagtagal, napalitan ito ng determinasyon. Determinado niyang tinapos ang kanyang nararamdaman para sa kanya bago pa man ito lumago. Pagkaalis ni Karen, isang boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Salamat. Walang iba kundi si Inek. Hindi siya sumipot habang patuloy na sinasabing, may utang ako sa iyo. Pagkatapos umalis ni Inek, bumaantong hininga si Alvin. Pagkatapos, bumulong siya sa sarili, dapat kong subukang makalusot sa lalong madaling panahon at maging isang Panginoon ng mga Diyos. Pagkatapos noon, maaari na akong umalis sa proteksyon ni kagalang-galang na Elder Sikong. Matapos niyang tanggihan si Karen, medyo naging komportable siya sa pananatili sa lupang pinaglilingkuran ni Inek at sa kanyang proteksyon. Walang kaalam-alam si Alvin na pumasok na si Karen sa King Battlefield ng Imperial War Realm pagkatapos niyang umalis. Gusto niyang ilabas ang kanyang emosyon sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa larangan ng digmaan. Matapos makuha ni Alvin ang huling mga halamang gamot na ipinako ng pinuno ng sect ng Flying Dragon Sect, pininaw niya ang isang tableta bago muling pumasok sa closed-door cultivation. Dumating at lumipas ang tagsibol at taglagas habang lumilipas ang panahon. Sa isang kisap mata, 2 taon na ang lumipas. Ang mga labanan sa Imperial War Realm ay lalong tumindi, at ang bilang ng mga namatay sa mga hari ng mga Diyos at Panginoon ng mga Diyos ay tumataas. Kung wala sina Alvin at Hugh Riley, naging mas patas ang mga labanan sa King Battlefield. Sa isang sulok ng ari-arian ng Flying Dragon Sect, umalis na si Alvin sa cultivation ground ni Revered Elder Sikong. Naglalakad na siya ngayon patungo sa pasukan ng Imperial War Realm. Si Tyson Kane, na hindi pa nakakapasok sa Imperial War Realm dahil sa utos ni Maynard, ay sa wakas ay nakatanggap ng mensahe mula kay Maynard. Dali-dali siyang sumagot, nasa labas siya. Nag-iisa lang ba siya? Nagulat at naguluhan si Tyson Kane. Hindi niya inaasahan na lalabas si Alvin gayong 2 taon pa lamang ang nakalipas. 3,866. Nagdududang tanong ni Tyson Kane, pangalawang pinuno ng Sekta Brown, isa kayang bitag ito. Natural lamang na maging maingat si Tyson Kane. Noon pa man ay maingat na si Alvin. Bakit biglang iiwan ni Alvin ang lupang nilinang ni Inek na para bang hinihiling niyang salakayin siya? Kakaiba talaga ito. Sumagot si Maynard nang may pangungutya, nakatago ako sa labas ng cultivation ground ni Revered Elder Sikong. Pagkaalis ni Alvin, walang lumabas. Bukod pa riyan, hindi ko rin nararamdaman ang banal na kamalayan ng ibang tao sa kanya. Bukod doon, ang Black Dragon Elder na nagpapatrolya sa lugar ngayon ay ang aking nakababatang kapatid. Kung hindi mo siya mapatay sa isang galaw, mabibigyan kita ng kaunting oras bago ma-alerto ang iba. Subukan mong patayin si Alvin sa 3 paghinga. Nagpatuloy si Maynard sa pagsasabing, alam ko ang iyong ikinababahala. Bagamat kakaiba rin ito para sa akin, nakumpirma kung walang kakaiba. Marahil, masyado lang siyang nainip matapos makulong ng matagal kaya plano niyang pumasok sa Imperial War Realm. Kahit napagbawalan siyang pumasok sa King Battlefield, maraming bagay na maaaring gawin sa Flying Dragon City at Peace City. Bilasan mo at kumilos. Aalis na siya sa hanay ng lugar kung saan nagpapatrolya ang aking nakababatang kapatid. Kung palalampasan mo ang pagkakataon at hahayaan mo siyang mabuhay, tiyak na mamamatay ka. Naging malamig ang boses ni Maynard nang malapit na matapos ang kanyang pangungusap. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Tyson Kane nang marinig ang sagot ni Maynard. Bagamat medyo nakaramdam siya ng ginhawa, nag-aalala pa rin siya. Sa katunayan, handa na siyang patayin ng sekta, ngunit kung posible, natural lamang na gusto niyang mabuhay. Mabilis siyang nagpadala muli ng mensahe kay Maynard upang humingi ng kumpirmasyon. Pangalawang pinuno ng Sekta Brown, kinumpirma mo na nag-iisa lang siya at hindi mo naramdaman ang banal na kamalayan ng ibang tao sa kanya. Sa tingin mo ba ay ganoon siya katapang dahil naging Panginoon ng mga Diyos na siya?
Mabilis na nagsalita si Tyson Kane na parang ayaw niyang sayangin ang oras. Kabay nito, tinatahak din niya ang daan patungo kay Alvin. Nang marinig ang mga salita ni Tyson Kane, napangisi si Maynard. Panginoon ng mga Diyos. Sigurado akong alam mo kung kailan siya nakalusot at naging isang advanced na hari ng mga Diyos. Sa tingin mo ba talaga ay nakalusot siyang muli at naging isang Panginoon ng mga Diyos? Imposible iyon maliban kung mayroon siyang Lord Grade Limit Divine Pills na makakatulong sa kanya. Ang mga medicinal herbs na kailangan upang pinuhin ang Lord Grade Divine Pills ay napakabihirang. Kahit ang sekta ay wala ang karamihan sa mga medicinal herbs. Hindi pinapansin ni Maynard ang pag-aalala ni Tyson Kane. Tiwala siyang imposibleng maging Panginoon ng mga Diyos si Alvin. Bukod dito, hindi lumabas si Alvin sa panahong ito, ibig sabihin ay imposibleng makakuha si Alvin ng anumang Lord Grade Limit Divine Pills na makakatulong sa pagpapabuti ng kanyang cultivation. Kung tungkol naman sa pagpino ng mga Lord Grade Limit Divine Pills, mas imposible pa ito. Kung isasantabi man kung mapino ba ito ni Alvin o hindi, ang mga reserba ng Flying Dragon Sect ay walang lahat ng mga halamang gamot na kailangan para mapino ang mga ito. Marahil, may posibilidad na makalusot si Alvin kung mayroon na siyang mga Lord Grade Divine Pills at Divine Fruits. Gayunpaman, hindi niya inakalang magiging napakaswerte ni Alvin para magkaroon ng napakaraming kayamanan. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, kumbinsido siyang imposibleng maging Panginoon ng mga Diyos si Alvin sa maikling panahon. Gusto niyang kumilos sa lalong madaling panahon ngayong may dumating na isang gininto ang pagkakataon. Harangan mo siya malapit sa Wondrous Proclamation Peak sa Roving Dragon Mountain. Bibigyan kita ng oras. Mas makabubuti kung mapatay mo siya sa isang suntok lang. Kung hindi mo kaya, kailangan mo siyang patayin sa loob ng 3 hininga, matigas na sabi ni Maynard. Kung hindi mo siya mapatay sa loob ng 3 hininga, kailangan mo siyang ilabas kahit anong mangyari. Kapag gumawa ka ng hakbang, mamatay ka man o hindi, mamamatay ka kung mag-iiwan ka ng bakas. Dapat ay mas alam mo ito kaysa sa akin. Nagpatuloy si Maynard sa pagsasabing, bagamat napakaliit ng posibilidad, masisisi mo lang ang sarili mo sa pagiging malas kung siya ay tunay na naging Panginoon ng mga Diyos. Huwag kang mag-alala. Kung mamatay ka, ako ang bahala sa mga tao mo. Tutal, ang pangalawang disipulo mo, si Carl, ay manugang ko. Pagkatapos noon, magdadala ako ng Panginoon ng Diyos sa sekta at hahayaan siyang maging isang elder para makahanap siya ng pagkakataong patayin si Alvin at ipaghiganti ka. Mas lalong nakaramdam ng kapanatagan si Tyson Kane matapos marinig ang mga salita ni Maynard. Bagamat may panganib pa rin, naramdaman niyang medyo maliit ang panganib pagkatapos niyang makinig kay Maynard. Bagamat si Tyson Kane ang nagbanggit ng posibilidad na si Alvin ay isang Panginoon ng mga Diyos ngayon, hindi rin niya talaga inisip na posible iyon. Itinuturing ng isang himala na si Alvin ay naging isang maunlad na hari ng mga Diyos kahit wala pa siyang 3,000 taong gulang. Kung tunay na naging Panginoon ng mga Diyos si Alvin sa panahong ito, siya ang magiging unang taong magiging Panginoon ng mga Diyos bago umabot sa edad na 3,000 sa Eastern Ridge Mansion. Gayunpaman, si Tyson Kane ay maingat pa rin. Tinanong niya si Maynard, pangalawang pinuno ng Sekta Brown, may paraan ba para masuri mo ang kanyang cultivation base? Aalertuhan ko siya kung susuriin ko ang kanyang cultivation base ngayon. Isa siyang advanced na hari ng mga Diyos, kung tutuusin, at ako ay isa lamang Panginoon ng mga Diyos. Tiyak na mararamdaman niya ang aking banal na kamalayan kung susuriin ko siya. Sigurado akong ayaw mong ipagsapalaran ang pag-alerto sa kanya at sirain ang gininto ang pagkakataong ito, hindi ba? Napakaliit ng posibilidad na makalusot siya at maging isang Panginoon ng mga Diyos. Ito ay isang panganib na sulit tanggapin. Kailangan na nating kumilos ngayon. Dahil dito, alam ni Tyson Kane na wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang kumilos ngayon. Ang Flying Dragon Sect ay tahanan ng 9 na hanay ng bundok, at ang Roving Dragon Mountains ay isa sa mga ito. Ang Wondrous Proclamation Peak ay isa sa mga bundok sa Roving Dragon Mountains. Hindi ito ang pinakamataas o ang pinakamababa. Medyo hindi ito kapansin-pansin, at walang gaanong tao sa paligid nito.
Sa oras na ito, makikita ang nakaube na si Alvin na lumilipad sa ibabaw ng Wondrous Proclamation Peak patungo sa pasukan ng Imperial War Realm sa lupain ng Flying Dragon Sect. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Bang! Kasabay ng isang malakas na pagsabog, isang marahas na enerhiya na may lakas ng kulog ang umakyat mula sa Wondrous Proclamation Peak at tinakpan si Alvin. Kasabay nito, si Tyson Kane, na nakatago sa Wondrous Proclamation Peak, ay nakahinga ng maluwag nang makita ito. Sa katunayan, hindi na niya kailangang magtago. Batay sa kanyang mga pag-atake, karamihan sa mga miyembro ng Flying Dragon Sect ay nakilala siya. Mabuti na lang at ang nakababatang kapatid ni Tyson Kane ay nagpapatrolya sa lugar na ito ngayon. Ang kailangan na lang niyang gawin ngayon ay siguraduhing patay na si Alvin. Swoosh! Lumipad pataas si Tyson Kane matapos humupa ang kanyang pag-atake upang kumpirmahin ang pagkamatay ni Alvin. Sa kasamaang palad, lubhang nagbago ang kanyang ekspresyon nang mapagtanto niyang tila tumama ang kanyang pag-atake sa clone ni Alvin. Sa oras na ito, lumitaw si Alvin sa ere malapit sa kanya. Pinag-cross niya ang kanyang mga braso at tumingin kay Tyson Kane na may ekspresyon ng pangungutya sa kanyang mukha habang sinasabi, "Elder Kane, hindi mo talaga alam kung kailan susuko, di ba? Nabigo mo akong patayin noong nasa angkan ako ng Langston, at ngayon, nabigo ka na naman sa Flying Dragon Sect. Mukhang wala kang pakialam sa patakaran ng sekta na nagbabawal sa mga miyembro na magpatayan." Walang oras si Tyson Kane para makinig kay Alvin. Nang matuklasan niyang buhay si Alvin, muli siyang umatake. Tutal, ang mga salita ni Maynard ay malalim na nakatanim sa kanyang isipan. Mayroon siyang 3 hininga para patayin si Alvin. Habang umaatake, sinabi niya, "Alvin, hindi ko talaga inaasahan na magiging Panginoon ng mga Diyos ka. Sayang, mamamatay ka pa rin ngayon." Sa oras na ito, tiniyak ni Tyson Kane sa kanyang sarili na kahit na si Alvin ay isa ng panimulang Panginoon ng mga Diyos, tiyak na kailangan pa ni Alvin na patatagin ang kanyang cultivation. "Natatakot akong mabaigo ka," sabi ni Alvin. Kasunod nito, isang bagyo ang lumitaw habang lumipad ang isang sinag ng espada, hinarangay ng atake ni Tyson Kane. Pagkatapos, nag-teleport palayo si Alvin. Sa oras na ito, 2 hininga na ang lumipas. Isang hininga na lang ang natitira sa akin. Sa oras na ito, nararamdaman na ni Tyson Kane ang ilang malalakas na aura na lumilipad patungo sa lugar na ito mula sa iba't ibang direksyon. Bagamat natulungan siya ng nakababatang kapatid ni Maynard na isang Black Dragon Elder na makaabala sa oras, imposibleng kontrolin ni Maynard ang iba pang White Dragon Elder na nagpapatrolya. Bukod pa rito, mas maraming taong sangkot sa bagay na ito, mas mataas ang posibilidad na mahuli siya. Bukod doon, mauunawaan pa rin kung huli ang pagdating ng Black Dragon Elder, ngunit kung huli ang pagdating ng lahat ng mga Elder na nagpapatrolya, magiging kainahinala ito. "Alvin, mamatay ka!" sigaw ni Tyson Kane. Ang mga aura na papalapit ay labis na nagdulot sa kanya ng matinding pressure, at determinado siyang patayin si Alvin. Bigla na lamang umagos ang dugo mula sa kanyang 7 butas. Pagkatapos, sa isang iglap, ang dugo ay tila naging ulap ng enerhiya bago ito bumalik sa kanyang katawan. Kasunod nito, isang nakakatakot at uhaw sa dugong aura ang agad na lumabas sa kanyang katawan. 3,867. Ang mga kapangyarihan sa lahi ay natatangi sa mga katutubo ng Realms of Gods, at natural lamang na mayroon din nito si Tyson Kane. Medyo kakaiba ang kapangyarihan ng bloodline ni Tyson Kane. Hindi tulad ng karamihan, may 2 gamit ang kanyang mga bloodline power. Hindi lamang niya mapalakas ng pasibo ang kanyang lakas, kundi maaari rin niyang saktan ang kalahati ng kanyang heavenly veins kapalit ng lakas na sumasabog. Natural, ang kapangyarihang ito ay may kasamang kondisyon. Maaari lamang siyang sumalakay ng 1 beses bago hamina ang kanyang lakas ng kalahati. Bukod doon, malubhang masasaktan din siya. Dahil dito, ang pangalawang paggamit ay ginagamit lamang sa mga sandali ng labis na kawalan ng pag-asa. Si Tyson Kane ay nabuhay ng 10,000 taon, 2 beses pa lamang niya nagamit ang partikular na kapangyarihang iyon. Hindi na kailangang sabihin, ipinaglalaban niya ang kanyang buhay sa 2 beses na ginamit niya ito.
Mabuti na lang at pinalad siyang mapatay ang kanyang mga kalaban pagkatapos gamitin ang kapangyarihang iyon. Sa parehong pagkakataon, inabot siya ng maraming taon bago maayos ang kanyang nasira na heavenly veins. Wala akong ibang pagpipilian. Ang magagawa ko lang ngayon ay patayin siya. Wala nang ibang paraan. Gagawin ko lang ang lahat para patayin siya. Naisip ni Tyson Kane sa sarili. Nang makita niyang nakaligtas si Alvin sa kanyang unang pag-atake, alam niyang isa ng simpleng Panginoon ng mga Diyos si Alvin. Naramdaman din niya ang pagbabago sa banal na enerhiya ni Alvin. Kasunod nito, natuklasan niya na hindi lamang naging simpleng Panginoon ng mga Diyos si Alvin, kundi napatitag din ni Alvin ang kanyang cultivation base. Sa pagkakataong ito, natalo sila ni Maynard sa kanilang sugal. May isang hininga na lang si Tyson Kane para kumilos. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon niya. Kung mabaygo siya, kahit hindi siya kayang harapin ni Alvin, mabibihag pa rin siya ng mga White Dragon Elder na papunta rito. Dahil dito, hindi siya nag-atubiling sakta ng kalahati ng kanyang heavenly veins at gamitin ang pangalawang katangian ng kanyang bloodline power. Ang explosive power na kanyang nakuha ay maaari lamang gamitin sa isang atake. Alvin, dapat kang mamatay. Sigaw ni Tyson Kane, na nababalot ng enerhiya ng dugo. Isang nakasisilaw na sable, isang kilalang banal na artifact, ang lumitaw sa kanyang kamay. Tila kayang-kaya nitong punatin ang espasyo. Kasunod nito, hindi mabilang na sinag ng saber ang lumabas at nagsanib puwersa bilang isang malaking saber na tila tumatakip sa kalangitan. Pagkatapos, ito ay bumagsak patungo kay Alvin ng napakabilis kaya't walang oras si Alvin para mag-teleport palayo. Sa oras na ito, tumigil ka. Tyson Kane, gusto mo na bang mamatay? Sa sandaling bumagsak ang atake ni Tyson Kane, ilang boses ang umalingaw-ngaw sa hangin. Natural lamang nakabilang sila sa mga White Dragon Elder na kara-rating lamang. Sa sandaling ito, hindi lamang sila galit na galit, kundi balisa rin sila. Kung may mamamatay sa lugar na kanilang pinapatrolya, hindi lamang parurusahan ang mamamatay tao, kundi kailangan din nilang managot. Totoo ito lalo na noong digmaang imperial kung saan ang bawat miyembro ay nag-ambag sa pangkalahatang lakas ng sekta. Bukod doon, dahil nagaganap ang digmaang imperial, malamang na parurusahan sila na manatili sa Lord Battlefield hanggang sa makapatay sila ng isang taong may pantay na lakas at katayuan mula sa Tai sect. Natural lamang, walang gustong manatili sa Lord Battlefield ng mas matagal kaysa sa kinakailangan dahil lubhang mapanganib doon. Samantala, nang makita ni Alvin ang pag-atake ni Tyson Kane, sinabi niya ng may bahid ng papuri, hindi pa ako nakakita ng ganitong kapangyarihan ng bloodline dati. Kasunod nito, isa pang figure ang biglang lumabas mula sa katawan ni Alvin at lumipad pataas sa kalangitan. Kasabay nito, isang bagyong pangkalawakan ang nagsimulang mag-alab ng ilabas ni Alvin ang kanyang kitang-kitang banal na artifact. Lumitaw ang mga patong-patong na harang sa paligid niya habang isinusuot niya ang kanyang pandepensang artifact upang palakasin ang kanyang mga depensa. Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa hangin ng harangan ng doppelganger ni Alvin mula sa batas ng kalawakan ng bahagi ng atake ni Tyson Kane. Bang! Isa na namang pagsabog ang umalingaw-ngaw sa hangin nang lumapag ang kay Tyson Kane sa depensibong artifact ni Alvin na siyang baluti na suot niya. Mabilis na lumitaw ang mga bitek bago nabasag ang baluti. Swoosh! 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 Nahirapan si Alvin na labanan ang atake ni Tyson Kane. Mabuti na lang at nang hindi na niya mapigilan ang atake, at tumama ito sa kanyang katawan, humina na ito ng husto. Kahit na noon, napaatras pa siya at dumura pa ng dugo. Nang sa wakas ay nakapagpatatag na siya, nahihilo siya, at parang nadudurog ang kanyang katawan. Naging pabaya ako, buntong hininga ni Alvin sa sarili. Hindi niya inaasahan na sisubog si Tyson Kane ng ganito kalakas matapos gamitin ang kanyang bloodline power. Ang lakas ng huling atake ni Tyson Kane mula sa kanyang bloodline power ay hindi kayang ilabas ng ibang inner elders ng Flying Dragon Sect. Imposible. Kasabay nito, agad na namutla si Tyson Kane nang makita niyang buhay pa si Alvin. Patuloy siyang samuka ng dugo dahil sa kanyang napinsalang heavenly veins. Malinaw na malubha ang kanyang pinsala. Wala na siyang lakas para makipaglaban kay Alvin sa oras na ito.
Kahit na may lakas pa siya, wala pa rin siyang magagawa dahil dumating na ang mga nagpapatrulyang elder. Swoosh! 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 Lumitaw ang mga figure, nakapalibot kay Tyson Kane. Lahat sila ay may dalang mga token ng White Dragon Elder sa kanilang mga baywang. Tiningnan nila ang malubhang nasugatan na si Tyson Kane bago sila lumingon kay Alvin, na nasugatan din. Nagulat sila nang makita nila si Alvin. Kanina, si Tyson Kane lang ang nakita nilang umaatake, pero hindi nila nakita ang target ng atake ni Tyson Kane. Nang matukoy ng mga nakatatanda ng puting dragon na ang binata na nakasuot ng lila sa harap nila ay si Alvin, mas lalo silang nalito. Alam nila na si Alvin ang pinakamalakas na hari ng mga Diyos sa Flying Dragon Sect. Gayunpaman, kahit na ganoon, imposibleng makaligtas si Alvin sa atake ni Tyson Kane. Kahit ang mga simpleng Panginoon ng mga Diyos sa Flying Dragon Sect ay mahihirapan ding labanan ang atake ni Tyson Kane, lalo na ang isang mas maunlad na hari ng mga Diyos tulad ni Alvin. Paano makakaligtas si Alvin sa atake kung kahit ang pinakapambihirang simpleng Panginoon ng Diyos ay kayang gawin ito? Bagamat nasugatan si Alvin, walang duda na nakaligtas siya. Swoosh! Isang bugzo ng hangin ang nagbalita ng pagdating ng isang matandang lalaking may puting buhok na nakasuot ng damit na kulay asul. Nang makita ng tatlong nakatatanda ng puting dragon ang matandang lalaki, yumuko sila at binati siya, pagbati, nakatatanda Huang. Ang tanda ng pagkakakilanlan na nakasabit sa baywang ng matanda ay nagpapahiwatig na siya ay isang elder ng itim na dragon. Siya rin ang pinuno ng grupo ng mga elder ng puting dragon na namamahala sa pagpapatrolya sa bundok ng paggala-gala na dragon na ito at sa mga kalapit na lugar. Walang pakialam na sumulyap ang matandang lalaki kina Tyson Kane at Alvin bago niya sinabi sa kanyang mga nasasakupan, dalhin ninyo silang dalawa sa Law Enforcement Hall. Naiintindihan. Pagkatapos, dalawa sa mga nakatatanda ng puting dragon ang lumapit kay Tyson Kane habang ang natitira ay lumapit kay Alvin. Magalang na sinabi ng White Dragon Elder, na katabi ni Alvin, Alvin, naroon ako noong pinino mo ang King Grade Limit Divine Peel. Ang White Dragon Elder na ito ay isa ring Divine Alchemist. Walang nakapansin sa kanyang presensya nang mapanood niya si Alvin na pino ang King Grade Limit Divine Peel dahil natabunan siya ng presensya ng dalawang Black Dragon Elder. Matapos uminom ng nakapagpapagaling na banal na tableta, nakangiting nagtanong si Alvin, Elder, paano kita dapat tawagin? Pagkatapos, tumingin si Alvin sa Black Dragon Elder, na paalis na, habang iba't ibang kaisipan ang lumitaw sa kanyang isipan. Hindi naman nakakapagtaka kung nahuli ang pagdating ng mga nakatatanda ng puting dragon, pero hindi ba't nakakapagtaka na dumating ang nakatatanda ng itim na dragon kasunod ng mga nakatatanda ng puting dragon? Hindi inisip ni Alvin na nagkataon lang ito. Kumbinsido siyang may kinalaman din si Tyson Kane dito. Para maging tumpak, tiyak na kagagawan ito ng taong nasa likod ni Tyson Kane. Dahil nagawa ng kabilang panig na gawin ni Tyson Kane at ng isang Black Dragon Elder ang kanyang utos, ang salarin ay maaaring si Maynard lamang. Sa kasamaang palad, kahit sigurado si Alvin sa pagkakasangkot ni Maynard, wala siyang magagawa dahil kulang siya sa ebidensya. Maaari pang ang baligtarin siya ni Maynard at akusahan ng paninirang puri. Natatakot ako na si Tyson Kane lang ang makakaharap ko sa pagkakataong ito, naisip ni Alvin sa sarili. Alam niyang hindi makatutuhanang harapin sina Tyson Kane at Maynard ng sabay-sabay. Bukod dito, hindi tulad ni Tyson Kane na isang inner elder lamang, si Maynard ang pangalawang pinuno ng sekta ng lumilipad na dragon. Ang posisyon ng isang Vice-Sect Leader sa Flying Dragon Sect ay mas mababa lamang sa Sect Leader at sa Golden Dragon Elders ng Flying Dragon Sect. Sa pagkakataong ito, ngumiti ang White Dragon Elder at sumagot, ang pangalan ko ay Yano. Pagkatapos, nagtanong siya ng may pagtataka, Alvin, paano mo nasaktan si Tyson Kane? Isinapanganib pa niya ang kanyang buhay para patayin ka. Ngayong nahuli na siya, mabuhay ka man o hindi, tiyak na mamamatay siya. Sumagot si Alvin, pinaghihinalaan niya na pinatay ko ang kanyang disipulo bago pa ako sumali sa Flying Dragon Sect. Alam kong kinamumuhian niya ako, pero hindi ko inaasahan na isugal niya ang buhay at susubukan din niya akong patayin sa sekta.
Habang papunta sila sa law enforcement hall, lumingon si Alvin kay Tyson Kane at nakangiting nagtanong, Elder Kane, sulit ba na isakripisyo mo ang buhay mo para sa isang patay? 3,868. Sa sandaling makita ni Tyson Kane na nabigo ang kanyang ikatlong pag-atake na mapatay si Alvin, alam niyang tapos na ito. Alam niyang mawawalan siya ng buhay. Bagamat nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa at sama ng loob, wala siyang magagawa. Sulit ba ito? Nang marinig ang mga salita ni Alvin, lubhang nagbago ang ekspresyon ni Tyson Kane. Sa katunayan, sa oras na ito, hindi na siya sigurado kung determinado ba siyang patayin si Alvin dahil gusto niyang ipaghiganti ang kanyang disipulo o dahil ba nag-aalala siyang papatayin siya ni Alvin kapag sapat na ang lakas ni Alvin. Nitong mga nakaraang panahon, sinimulan niyang pagsisihan ang pagtatangkang patayin si Alvin sa lupain ng angkan ng Langston. Tutal, dahil sa insidente kaya siya naging kaaway ni Alvin. Kaya naman, naisip niya na ang huli ang mas malamang na dahilan. Nang makitang tahimik si Tyson Kane na may maasim na ekspresyon sa mukha, nagpakita si Alvin ng pangungutya habang sinasabi sa pamamagitan ng voice transmission, Elder Kane, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Ako talaga ang pumatay sa iyong disipulo, si Harold. Hindi gaanong nagbago ang ekspresyon ni Tyson Kane nang marinig ang pag-amin. Sa oras na ito, ang kanyang puso ay parang isang lawa ng tubig na payapa. Tutal, kahit wala siyang ebidensya, lagi siyang sigurado na si Alvin ang pumatay kay Harold. Kaya naman, hindi siya nagalit o nagulat. Patuloy na sinabi ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, sigurado akong hindi mo alam kung paano niya ako nasaktan, di ba? Nang marinig ito, sa wakas ay nagkaroon ng bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Tyson Kane. Sabi ni Alvin, sa katunayan, wala akong anumang hinanakit sa kanya. Pareho lang kaming nasangkot sa isang hindi inaasahang engkwentro ng sabay, at iisang tao lang ang makikinabang sa engkwentro. Pareho kaming nagtangkang magpatayan. Ang tanging masisi niya lang ay ang kanyang sarili dahil sa pagiging mas mahina kaysa sa akin. Hindi pinansin ni Alvin ang nag-aalab na emosyon sa mga mata ni Tyson Kane at sinabing, lahat ng ito ay dahil sa hindi inaasahang engkwentro kaya mabilis akong naging isang advanced King of Gods. Dahil doon, nagawa ko na ring maging Lord of Gods ngayon. Kung hindi, imposibleng maging Lord of Gods ako kahit nabigyan ako ng 10 taon at matanggap ang tulong ng Lord Breakthrough Divine Peel. Elder Kane, kailangan ko talagang pasalamatan si Harold. Kung hindi dahil sa kanyang kahinaan, hindi ako magiging Lord of Gods ngayon, at mas maaga pa sana akong namatay noong umatake ka. Matagumpay na ikinagalit ni Tyson Kane ang mga salita ni Alvin. Alvin, kahit na hindi kita napatay ngayon, wala ka ng gaanong oras para mabuhay. Sa oras na iyon, maaari mo na akong samahan at si Harold. Natatakot akong mabaigo ka, walang pakundang sabi ni Alvin. Tumigil sa pagsasalita si Tyson Kane. Sa kabila ng kanyang galit, alam niyang wala na siyang magagawa kay Alvin ngayon. Sa halip, nagpadala siya ng mensahe kay Maynard. Nakatagpo siya ng isang hindi inaasahang engkwentro kay Harold, at dahil sa engkwentro kaya siya naging Panginoon ng mga Diyos ng napakabilis. Nang malaman ni Maynard na si Alvin ay naging Panginoon ng mga Diyos na, alam niyang mabibigo si Tyson Kane. Gayunpaman, hindi niya sinisi si Tyson Kane sa kanyang pagkabigo nang malaman niyang ginamit ni Tyson Kane ang pangalawang katangian mula sa kanyang kapangyarihan sa lahi. Alam niyang ginawa ni Tyson Kane ang lahat ng kanyang makakaya. Tutal, kakaunti lamang ang mga simpleng Panginoon ng mga Diyos ang makakatagal sa pag-ataking iyon. Paano nila nalaman na magagawa ito ni Alvin? Batay dito, makikita na si Alvin ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong simpleng Panginoon ng mga Diyos. Ang kanyang lakas ay hindi nalalayo sa isang nasa pagitang Panginoon ng mga Diyos. Akala ko kaya niyang pinuhin ang mga Lord Grade Limit Divine Peels. Mabuti na lang at hindi iyon ang nangyari, naisip ni Maynard sa sarili at bumantong hininga ng maluwag matapos niyang matanggap ang mensahe ni Tyson Kane. Nag-aalala siya na kayang pinuhin ni Alvin ang mga Lord Grade Limit Divine Peels. Kapag kumalat ang balita tungkol dito, dodoblehin ng mga matataas na puwersang ranggo ng emperador sa Eastern Ridge Mansion ang kanilang pagsisikap na rekruten si Alvin.
Kahit ang mga makapangyarihang puwersa sa labas ng Eastern Ridge Mansion ay maaaring rutin siya. Sa oras na iyon, sa isang salita lang, madali siyang mapapatay ni Alvin kahit na siya ang Vice Sect Leader ng Flying Dragon Sect. Kung alam lang ni Alvin ang iniisip ni Maynard, tiyak na nanunuya siya. Bagamat ang kakayahang pinuhin ang mga Lord Grade Limit Divine Pills ay magpapasikat sa kanya, magdudulot din ito ng malalaking sakuna. Isa na lamang siyang Panginoon ng mga Diyos ngayon. Kung alam lang na mayroon siyang mga kasanayang kayang harapin ang langit sa alchemy, hindi niya mapoprotektahan ang sarili. Tutal, tiyak na may mga powerhouse na susubukan siyang alipinin o ikulong para mapinaw niya ang mga Lord Grade Limit Divine Pills para sa kanila. Maraming mga banal na alchemiko sa Realms of Gods ang nabilanggo dahil sa kanilang mga kasanayan. Marami sa kanila ay lubos na bihasa sa alchemy, ngunit ang kanilang mga cultivation base ay hindi mataas. Dahil dito, sadyang sinabi ni Alvin kay Tyson Kane kung paano siya naging Panginoon ng mga Diyos ng ganito kabilis dahil sa hindi inaasahang engkwentro na kanyang naranasan. Kung hindi, kapag kumalat ang balita tungkol sa kanyang tagumpay, tiyak na maghahinala ang ilang tao na kaya niyang pinuhin ang mga Lord Grade Limit Divine Pills para mapataas ang kanyang cultivation base. Nagpatuloy si Kane Tian sa pagpapadala ng isa pang mensahe kay Maynard. Pangalawang pinuno ng Sekta Brown, mamamatay ako pagkarating ko sa Lord Enforcement Hall. May ilang bagay akong gustong sabihin. Magsalita ka. Si Maynard ay napakatyaga. Ang mga salita ng isang lalaking nasa bingit ng kamatayan ay kadalasang nagmumula sa puso, kung tutuusin. Gusto niyang marinig ang mga huling salita ni Tyson Kane. Bata pa si Alvin, pero ang paraan niya ng paggawa ng mga bagay-bagay ay napakamaygulang at mikuloso. Kahit ang isang taong 10,000 taong gulang ay maaaring hindi kasing may gulang niya. Dati, matapos ko siyang akitin palabas gamit si Darren Drake, pinaponte niya ang kanyang doppelganger palabas. Matapos masira ang clone, agad siyang tumuloy kay Wyatt. Noong panahong iyon, alam ko na mayroon siyang matalas na pakiramdam ng panganib, at pinaghihinalaan kong ang lahat ay nasa loob ng kanyang mga kalkulasyon. Noong akitin mo si Wyatt sa Imperial War Realm, mayroon na siyang solusyon. Sa pamamagitan ng pananatili sa cultivation ground ni Revered Elder Sikong, wala kaming magagawa sa kanya. Sa pagkakataong ito, lumabas siyang mag-isa, at hindi siya nagulat nang sinubukan ko siyang patayin. Tulad ng sinabi ko, nakalkula na niya ang lahat. Marahil, sinasadya niyang lumabas kaya gagawa ako ng aksyon. Dumilim ang tono ni Tyson Kane habang patuloy niyang sinasabi, nabalitaan kong taga Devata Realm siya. Base sa kanyang mga kilos, sa palagay ko ay hindi siya nagmula sa isang pambihirang pinagmula noong nasa Devata Realm pa siya. Para sa akin, parang naghirap siya hanggang sa marating ang tuktok. Sa anumang kaso, sinabi ko lang ang mga bagay na ito dahil gusto kong ipaalala sa iyo na mas mabuting huwag nang gumawa ng hakbang muli maliban kung sigurado kang magtatagumpay ka. Kung hindi, malamang na matatalo ka. Isa akong buhay na halimbawa niyan. Matagal na natahimik si Maynard matapos makinig sa mga salita ni Tyson Kane. Bilang isa sa mga pangalawang pinuno ng sekta ng Flying Dragon Sect, kahit hindi siya mas matalino kaysa kay Tyson Kane, kahit papaano ay kasing talino siya ni Tyson Kane. Natural niyang naunawaan ang mga sinabi ni Tyson Kane. Ito ay dahil lamang sa mas pinagtibay pa ni Tyson Kane ang kanyang mga iniisip. Sandali pa niyang pinag-isipan ang ideya na magbigay ng sanga ng oliba kay Alvin bago niya ito binaliwala. Sa puntong ito, wala nang paraan para bumalik siya. Bagamat si Tyson Kane lamang ang dumating, dahil sa katalinuhan ni Alvin, alam ni Maynard na hindi magiging mahirap para kay Alvin na hulaan na siya ang may pukana ng mga pangyayari sa likod ng mga pangyayari. Tutal, ang itim na Dragon Elder na nagpapatrolya sa lugar ay hindi nagpakita ng matagal kahit na dumating na ang lahat ng White Dragon Elder. Napakalakas niya kahit na isa na siyang simpleng Panginoon ng mga Diyos. Kung bibigyan pa ako ng kaunting oras, malamang na hindi na ako makakapantay sa kanya. Bagamat sumasang-ayon ako kay Tyson Kane tungkol sa hindi pagkilos ng padalos-dalos, wala na akong gaanong oras. Wala akong ibang magagawa kundi ang paalisin si Alvin sa lalong madaling panahon. Kasunod nito, mabilis na nagpadala ng mensahe si Tyson Kane.
Ang nakatanggap ng mensahe ay hindi mula sa Flying Dragon Sect. Ito ay isang kaibigan na nakilala niya noong siya ay gumagala sa labas ng sekta. Kailangan ko ng 2 tagapamagitang Panginoon ng mga Diyos para tumulong sa akin sa isang gawain. Kahit gaano pa kataas ang presyo, handa akong magbayad. Sa bulwagan ng pagpapatupad ng batas. Matapos dalhin sina Alvin at Tyson Kane sa bulwagan, sinimulang hanapin ng mga tao sa Law Enforcement Hall ang mga recording mula sa mirror image formation sa Roving Dragon Mountain. Pagkatapos, isang ulat ang ipinadala sa Vice Hall Master ng Law Enforcement Hall, na siya ring Black Dragon Elder, na wala sa mga sandaling iyon. Ang Hall Master ng Law Enforcement Hall ay isa sa mga Golden Dragon Elder sa Flying Dragon Sect. Kasalukuyan siyang naka-duty sa Flying Dragon City ng Imperial War Realm. Nang malaman ang tungkol sa tangkang pagpatay, agad na nagpadala ng mensahe ang Vice Hall Master ng Law Enforcement kay Enchong Long, ang sect leader ng Flying Dragon Sect. 3,869. Karaniwan, ang Vice Hall Master ng Law Enforcement Hall, na isa ring Black Dragon Elder, ang may karapatang magdesisyon, lalo na't ang mga sangkot na partido ay mga Inner Elder lamang. Gayunpaman, iba ang pagkakataong ito dahil si Alvin ay isa sa mga sangkot. Alam ng lahat ng nasa Flying Dragon Sect na si Alvin ang pinakamalakas na hari ng mga Diyos sa sekta. Isa siyang prodigy na pinahahalagahan ng sect leader ng Flying Dragon Sect. Dahil dito, agad na ipinaalam ng Vice Hall Master ng Law Enforcement sa sect leader ng Flying Dragon Sect ang tungkol sa bagay na ito. Si Tyson Kane, isang Inner Elder, ay nagtangkang patayin si Alvin. Nagdilim ang ekspresyon ni Enchong Long nang marinig niya ang nangyari. Espesyal na ginantimpalaan ni Enchong Long si Alvin para sa kanyang mga kontribusyon sa King Battlefield sa Imperial War Realm. Walang duda na si Alvin ay nagdala ng karangalan at kaluwalhatian sa Flying Dragon Sect. Hindi niya inaasahan na may maglalakas loob na subukan at patayin si Alvin sa ari-arian ng Flying Dragon Sect. Pinuno ng sekta, ipagpapatuloy ko ang pagbibigay kay Tyson Kane ayon sa mga patakaran ng Law Enforcement Hall. Ngumisi si Enchong Long. Pagkatapos mong patayin si Tyson Kane, patayin mo rin ang kanyang mga kamag-anak at disipulo, maliban kay Carl, na kabilang din sa sekta. Natural lamang na alam ng Vice Hall Master ng Law Enforcement Hall na hindi pinatay ni Enchong Long si Carl dahil ang biyena ni Carl ay si Maynard, isang Vice Sect leader ng Flying Dragon Sect. Maya-maya, nagtanong ako, ano ang mga dahilan kung bakit ko dapat patayin ang mga kamag-anak at disipulo ni Tyson Kane sa sekta. Kailangan mo pa ba akong turuan kung paano gawin ang mga bagay-bagay? Iritadong tanong ni Enchong Long. Naiintindihan ko, mabilis na sagot ng Vice Hall Master ng Law Enforcement Hall. Nang lumitaw ang Vice Hall Master ng Law Enforcement Hall sa harap nina Alvin at Tyson Kane, malamig niyang tiningnan si Tyson Kane bago niya nilakasan ang boses at sinabing, hindi pinansin ni Tyson Kane ang mga patakaran ng sekta at sinubukang patayin si Alvin. Sa pamamagitan nito ay hinahatulan ko siya ng kamatayan. Bagamat handa na si Tyson Kane para sa resultang ito, nagbago pa rin ang ekspresyon ng kanyang mukha nang marinig ang kanyang hatol. Patuloy na sinabi ng Vice Hall Master ng Law Enforcement Hall, lahat ng mga disipulo ni Tyson Kane, maliban kay Carl. Ang kanyang pangalawang disipulo, ay hinatulan din ng kamatayan dahil sa pagtulong at pag-uudyok. Enforcement Team 1, arestuhin sila agad. Kasunod nito, isang grupo ng mga cultivator ang umalis sa bulwagan. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Tyson Kane nang marinig ang pangalawang pangungusap. Nag-aalala niyang sinabi, Vice Hall Master Chin, wala itong kinalaman sa kanila. Ako mismo ang kumilos. Ako. Bago pa matapos magsalita si Tyson Kane, walang ekspresyong sumingit ang Vice Hall Master ng Law Enforcement, ang mga kadugo ni Tyson Kane ay kinasuhan din ng pagtulong at pag-udyok. Sila rin ay hinatulan ng kamatayan. Nasa bingit ng pagbagsak si Tyson Kane sa sandaling ito. Vice Hall Master Chin. Sabi ng Vice Hall Master, Enforcement Team 2, arestuhin ninyo ang mga taong iyon. Naiintindihan ko. Lumabas na ang isa pang grupo ng mga tao sa bulwagan. Hindi. Sigaw ni Tyson Kane na may ekspresyon ng sama ng loob at ayaw.
Lumuhad siya at sinabing, Vice Hall Master Chin, wala silang alam tungkol dito. Wala silang ideya na susubukan kong patayin si Alvin. Gayunpaman, ikinumpas lamang ng Vice Hall Master ng Law Enforcement Hall ang kanyang kamay, na naglabas ng isang pag-agos ng enerhiya na nakadirekta kay Tyson Kane. Putok. Kasabay noon, namatay si Tyson Kane. Biglang naputol ang kanyang mapanglo na pag-iyak. Kasing tahimik ng isang sementeryo sa Law Enforcement Hall. Lahat ng nasa Enforcement Hall, kabilang ang mga elder, mga disipulo, at 3 White Dragon Elder, ay natulala sa kinalabasan. Hindi lamang si Tyson Kane ang pinatay, kundi pati na rin ang kanyang mga kamag-anak at mga disipulo, maliban kay Carl, ay papatayin din. Hindi nila inaasahan na aabot sa ganito kalaki ang sekta para kay Alvin. Nang tumingin silang muli kay Alvin, makikita ang isang bahid ng takot sa kanilang mga mata. Natural lamang na hindi naniniwala ang mga taong ito na tinulungan siya ng lahat ng mga disipulo at kamag-anak ni Tyson Kane. Gayunpaman, dahil sinabi ito ng Vice Hall Master ng Law Enforcement Hall, tatanggapin na ito bilang katotohanan. Alam din nila na ang kinalabasang ito ay pinagpasyahan ng alinman sa Hall Master ng Law Enforcement Hall o ng sect leader ng Flying Dragon Sect. Batay pa lamang dito, makikita kung gaano kahalaga ang ibinigay ng sekta kay Alvin. Kahit ang mga Green Dragon Disciples ay hindi maihahambing sa kanya. Samantala, si Alvin, bilang isa sa mga sangkot, ay nagulat din sa kinalabasan. Inakala niyang si Tyson Kane lamang ang papatayin. Hindi niya inaasahan na lahat ng kamag-anak at disipulo ni Tyson Kane, maliban kay Carl, ay papatayin din. Hindi na kailangang sabihin, alam din niya kung bakit si Carl lamang ang naligtas. Si Carl ay manugang ni Maynard Brown, isang pangalawang pinuno ng sekta ng lumilipad na dragon, kung tutuusin. Bakit ginawa ito ng Law Enforcement Hall? Hindi ko kilala ang Vice Hall Master, maganda ba ang relasyon niya kay Brother Wyatt o kay Brother Nixon? Gayunpaman, malabong mangyari iyon, tanong ni Alvin sa loob-loob niya. Sa sandaling ito, ang Vice Hall Master ng Law Enforcement Hall, na isang matandang lalaki na may mapula-pulang pisngi na nakasuot ng abuhing roba, ay mabait na tumingin kay Alvin at nagtanong, Alvin, nasisiyahan ka ba sa paraan ng paghawak ng sekta sa bagay na ito? Bumalik sa kanyang katinoan si Alvin at dali-daling tumango. Opo, Vice Hall Master. Salamat sa paghingi ng hustisya para sa akin. Matagal na panahon na ang nakalipas, noong nasa makamundong mundo pa siya, alam na niyang mahalagang putulin ang lahat ng pinagmumula ng gulo. Hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito, ang Flying Dragon Sect ang gagawa nito para sa kanya. Ito ang iniutos ng pinuno ng sekta, sabi ng Vice Hall Master ng Law Enforcement Hall. Hindi niya inakala na siya ang may gawa. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsasalita sa pamamagitan ng voice transmission, malaki ang pagpapahalaga sa iyo ng pinuno ng sekta. Nang malaman niya ang tungkol kay Tyson Kane, personal niyang iniutos ang pagbitay kay Tyson Kane at sa iba pa. Ang pinuno ng sekta. Bahagyang nagulat si Alvin. Gayunpaman, matapos itong pag-isipan, naisip niya na dapat ay naisip niya ang posibilidad na ito ng mas maaga. Tutal, kahit na ang kabilang panig ay ang Vice Hall Master ng Law Enforcement Hall, ang kabilang panig ay hindi kwalipikado para gumawa ng ganoong desisyon. Kung tutuusin, si Tyson Kane ay hindi lamang isang simpleng inner elder ng Flying Dragon Sect. Siya ay kabilang sa 10,000 Devils faction at sinusuportahan ng 2 White Dragon Elders. Higit sa lahat, sinusuportahan din siya ni Maynard. Sa wakas, nagtanong si Alvin, Vice Hall Master, gusto kong personal na pasalamatan ang pinuno ng sekta. Madali ba para sa akin na makilala siya ngayon? Tatanungin ko ang pinuno ng sekta, sabi ng Vice Hall Master ng Law Enforcement Hall bago nagpadala ng mensahe kay Enchong Long. Matapos makatanggap ng tugon, tumingin siya kay Alvin at sinabing, Alvin, sinabi ng pinuno ng sekta na magkikita tayo pagkatapos mong pumasok sa Lord Battlefield ng Imperial War Realm at mapatay ang isang Underworld Elder ng Taiyi Sect. Sa oras na iyon, bibigyan kanya ng isang malaking regalo. Nang marinig ito, napangiti si Alvin na may pag-aalinlangan. Talagang mataas ang inaasahan sa akin ng pinuno ng sekta.
Noong panahon ni Alvin sa King Battlefield, nalaman niya na, katulad ng Flying Dragon Sect, mayroon ding iba't ibang uri ng Elder sa Tai Sect. Katulad ng mga Flying Dragon Sect, mayroon ding mga panloob at panlabas na Elder sa Tai Sect. Ang mga Supreme Elder ng Tai Sect ay parang mga Golden Dragon Elder sa Flying Dragon Sect. Pagkatapos, sa pagitan ng mga panloob na Elder at ng mga Supreme Elder ay ang mga Profound Heaven Elder at ang mga Underworld Elder. Ang mga Profound Heaven Elder ay parang mga Black Dragon Elder sa Flying Dragon Sect habang ang mga Underworld Elder ay parang mga White Dragon Elder sa Flying Dragon Sect. Sa madaling salita, gusto ni Enchong Long na patayin ni Alvin ang isang taong ang lakas ay kasing lakas ng isang White Dragon Elder. Maya-maya, nagtanong si Alvin, Vice Hall Master, 6 o 7 taon na ang nakalipas simula nang magsimula ang digmaang imperial. Hanggang ngayon, ilang elder ng Underworld na ang namatay. Bumantong hininga ang Vice Hall Master ng Law Enforcement Hall. Isa lang. 1 buwan pa lang ang nakalipas, pinatay siya ni Elder Wyatt. Sa kabilang banda, nawala ng ating sekta ng 2 White Dragon Elder. Hindi pa kumakalat ang balita tungkol dito. Tumango si Alvin nang marinig ang mga salitang iyon. Gaya ng inaasahan, hindi madaling patayin ang mga elder ng Underworld ng Tai Sect. Dahil ang mga advanced na Lords of Gods ay hindi maaaring makapasok sa Lord Battlefield, nangangahulugan ito na ang mga Intermediate Lords of Gods ang pinakamalakas sa larangan ng digmaan. Mula sa mga ulat na natanggap namin, ang 2 White Dragon Elder na iyon ay namatay lamang dahil sa kanilang pagiging pabaya at nahulog sa bitag ng ilang Underworld Elder. Alvin, dahil sinabi ng pinuno ng sekta ang mga salitang iyon, ipinapakita nito na mataas ang tingin niya sa iyo. Bagamat inisip ng Vice Hall Master ng Law Enforcement Hall na medyo hindi makatotohanan ang kahilingan ni Enchong Long, ayaw niyang masira ang sigla ni Alvin. Naisip ni Alvin sa sarili, na wala nang masabi, iniisip ba ng pinuno ng sekta na ang Lord Battlefield ay katulad ng King Battlefield? Dati nang nadomina ni Alvin ang King Battlefield dahil sa kanyang mahusay na pag-unawa sa batas ng kalawakan at iba pang mga salik. Bukod dito, siya, bilang isang advanced na hari ng mga Diyos, ang pinakamalakas sa King Battlefield. Gayunpaman, ibang-iba ang Lord Battlefield. Isa lamang siyang simpleng Panginoon ng mga Diyos habang ang pinakamalakas doon ay mga intermediate na Panginoon ng mga Diyos. Bukod pa rito, ang mga Panginoon ng mga Diyos na iyon ay mayroon ding malalim na pag-unawa sa mga batas. Sa kasalukuyan, hindi niya iniisip na kaya niyang talunin ang isang ordinaryong intermediate na Panginoon ng mga Diyos. Maaari lamang siyang lumaban hanggang sa tabla o talunin sila kung hindi siya magpipigil. Natural, imposible para sa kanya na hindi magpigil. Ang pagbubunyag ng kanyang tunay na lakas ay magdudulot lamang sa kanya ng problema, kung tutuusin. 3,807 po. Gayunpaman, ang aking landas patungo sa pagiging isang Panginoon ng mga Diyos ay mas madali kumpara sa iba. Matapos maging isang Panginoon ng mga Diyos, ang paglalakbay sa paglilinang ay magiging 100 beses na mas mahirap. Si Alvin ay gumugol lamang ng maikling panahon bilang hari ng mga Diyos bago siya naging isang Panginoon ng mga Diyos. Alam niyang siya ay talagang mapalad. Sa mga darating na panahon, maituturing na kamangha-mangha kung aabutin siya ng wala pang 100 taon upang maging isang emperador ng mga Diyos. Mabuti na lang at nakakuha siya ng iba't ibang kayamanan sa banal na santuwaryo na naiwan ni emperador ng mga Diyos na si Qin Wu na makakatulong sa kanyang paglilinang pagkatapos maging isang Panginoon ng mga Diyos. Taos-pusong nais pasalamatan ni Alvin si Enchong Long sa pagtulong sa kanya sa usapin ni Tyson Kane, ngunit dahil tumanggi si Enchong Long na makipagkita sa kanya, hindi na rin siya nagpumilit. Sa oras na ito, labis siyang nabighani sa gantimpalang binanggit ni Enchong Long kung mapapatay niya ang isang elder ng Underworld ng Tai Sect. Wala siyang duda na ang gantimpala ay magiging pambihira. Bumantong hininga si Alvin. Gayunpaman, batay sa kasalukuyan kong lakas, mahihirapan akong pumatay ng isang elder sa Underworld. Sa anumang kaso, kailangan ko pa ring pumasok sa Lord Battlefield. Hindi dapat mahirap para sa akin na pumatay ng mga ordinaryong simpleng Lord of Gods. Susubukan kong mag-ipon ng mas maraming war points para maipagpalit ko ang mga ito sa mga bagay na kailangan ko.
Sana, makapag-ipon ako ng sapat na war points para maipagpalit sa lahat ng mga bagay na kailangan ko. Pagkatapos magpaalam sa Vice Hall Master ng Law Enforcement Hall, habang palabas si Alvin ng bulwagan at patungo sa Imperial War Realm, ang tatlong White Dragon Elders at ang iba pa sa bulwagan ay tumingin kay Alvin ng may bahid ng paggalang sa kanilang mga mata. Sa kaganapan ngayon, walang duda na hindi na ituturing ng lahat ng nasa Flying Dragon Sect si Alvin bilang isang ordinaryong inner disciple. Tutal, ang parusang ipinataw ng Law Enforcement Hall ngayon ay nagpakita kung gaano ka-special si Alvin. Hindi magiging posible ang ganitong uri ng parusa kung isa pang inner disciple ang sangkot. Matapos makapasok si Alvin sa Imperial War Realm sa pangalawang pagkakataon, ang balita tungkol sa pagtatangka ni Tyson Kane na patayin si Alvin ay kumalat na parang apoy sa buong Flying Dragon Sect. Sinubukan ni Elder Tyson Kane na patayin si Alvin. Anong klaseng alitan ang mayroon sila na nagtulak kay Tyson Kane na subukang patayin si Alvin sa lupain ng sekta? May chismis na si Alvin ang may pananagutan sa pagkamatay ni Harold. Si Harold ang pinakabatang direktang disipulo ni Elder Kane. Narinig ko ito mula sa aking kaibigan na kabilang sa paksayo ng 10,000 Devils. Nagulat ang lahat sa balita. Lalo silang nagulat nang malaman nilang nakaligtas si Alvin sa tangkang pagpatay. Si Elder Kane ay isa sa pinakamalakas na Inner Elder. Paano niya nabibigong patayin ang isang hari ng mga Diyos? Bagamat si Alvin ang pinakamalakas na hari ng mga Diyos, dapat sana ay nagawa ni Elder Kane, isang Panginoon ng mga Diyos, na patayin si Alvin sa isang suntok lang, tama ba? Iniisip ko kung nagkamali si Elder Kane dahil masyado siyang padalos-dalos. Hindi nagtagal at kumalat ang isa pang dalawang balita na mas nakakagulat pa. Si Alvin ay isa na ngayong Panginoon ng mga Diyos. Ginamit ni Tyson Kane ang kanyang kapangyarihan sa lahi na kayang pumatay sa karamihan ng mga simpleng Panginoon ng mga Diyos, ngunit nabigo pa rin siyang patayin si Alvin. Agad na pinatay ng Law Enforcement Hall si Tyson Kane. Hindi naman nakakagulat yan. Ang nakakagulat ay lahat ng kadugo at disipulo ni Tyson Kane, maliban kay Carl, ay nahatulan ng kamatayan. Marahil, sa iba't ibang balitang natanggap nila, sila ang higit na nagulat nang matuklasan nilang lahat ng kamag-anak at disipulo ni Tyson Kane, maliban kay Carl, ay sangkot at hinatulan din ng kamatayan. Nabalitaan kong papatayin bukas ang mga kamag-anak at disipulo ni Tyson Kane. Hindi sana maiiwasan ni Carl ang kapahamakang ito kung hindi siya ang manugang ni Vice Sect Leader Brown. Sus Mariosep. Determinado ang sekta na paalisan ang mga taong konektado kay Tyson Kane. Napakapatas ng Law Enforcement Hall, at hindi sila basta-basta nagpaparusa. Marahil, lahat ng mga taong iyon ay tumulong din kay Tyson Kane na planuhin ang pagkamatay ni Alvin. Inisip ng karamihan na makatarungan ang parusa ng Law Enforcement Hall. Maliban sa mga nakakaalam, karamihan sa mga tao ay hindi alam na ang parusa ay napakabigat dahil sa espesyal na katayuan ni Alvin. Ang ganitong kabigat na parusa ay maaari lamang iutos ng Hall Master ng Law Enforcement Hall na isa ring Golden Dragon Elder, o ang Sect Leader ng Flying Dragon Sect. Sa isang liblib na lambak sa lupain ng Flying Dragon Sect. Isang takot na binata ang lumuhad sa harap ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Isang bata at magandang babae ang nakatayo sa tabi ng nakaluhod na binata at tumingin sa lalaking nasa katanghaliang gulang habang sinasabi nito, "Ama, tulungan mo po si Carl na iligtas ang kanyang mga senior, junior, at mga kamag-anak ng kanyang amo." Ang nakaluhod na binata ay walang iba kundi si Carl, at ang magandang dalaga ay ang kanyang asawa, na anak din ni Maynard. Hindi na kailangang sabihin, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay walang iba kundi si Maynard, isa sa mga pangalawang pinuno ng sekta ng lumilipad na dragon. Boom! Tinapik ni Maynard ang kanyang mga daliri sa mesang bato na kanyang kinauupuan. May bahid ng kawalan ng magawa ang kanyang mga mata, at ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot. Biglang natahimik nang bigla siyang tumigil sa pagtapik ng kanyang mga daliri. Sa wakas, tumingin siya kay Carl, na nakaluhod sa harap niya, at sinabi sa mahinang boses, "Bago kumilos ang iyong Panginoon, ipinangako ko sa kanya na aalagaan ang kanyang mga kamag-anak at mga disipulo kung sakaling mamatay siya." Agad na nagliwanag ang mga mata ni Carl pagkarinig ng mga salitang ito.
Gayunpaman, muling lumabo ang mga ito nang marinig niya ang susunod na mga salita ni Maynard. Gayunpaman, wala na akong magagawa para iligtas sila ngayon. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Carl, at bahagyang napakunot ang noo ng kanyang asawa. Hindi ko talaga sila mailigtas. Iniimbestigahan ko na ang bagay na ito. Ang utos ay nagmula sa pinuno ng sekta. Dahil dito, dapat mong maunawaan kung bakit wala akong magagawa, sabi ni Maynard. Isang ekspresyon ng hindi makapaniwala ang lumitaw sa mukha ni Carl nang magtanong siya, utos ito ng pinuno ng sekta. Paano ito nangyari? Umiling si Maynard. Hindi ako makapaniwala nang una kong marinig ang tungkol dito. Gayunpaman, sinuri ko na ito, at totoo ito. Lubos na pinahahalagahan ng pinuno ng sekta si Alvin dahil sa talento ni Alvin sa cultivation at alchemy. Kahit na ang isang prodigy na tulad ni Alvin ay umalis sa Flying Dragon sect sa hinaharap, makikinabang pa rin ng malaki ang sekta mula sa kanya. Hindi nakakagulat na nais ng pinuno ng sekta na mapanatili ang isang magandang relasyon sa kanya. Pagkatapos, tiningnan niya si Carl nang may kahulugan bago nagpatuloy sa pagsasabing, kung hindi kita manugang, hindi ka sana maliligtas. Naiintindihan mo ba? Pagkatapos ng maikling sandali ng katahimikan, tumango si Carl at sinabing, naiintindihan ko. Pagkatapos, sumilay ang Hungarian pumatay sa kanyang mga mata habang tumatayo siya at nagtanong, Bienan, ano ang susunod mong plano? Natural lamang na alam ni Carl na hindi basta-basta hahayaan ng kanyang biyenan ang bagay na ito maliban kung makipagkasundo siya kay Alvin. Gayunpaman, sa puntong ito, ang pagkakasundo ay talagang imposible. Gayunpaman, tila hindi kilala ng asawa ni Carl ang kanyang ama gaya ng kanyang asawa. Sabi niya, Ama, hindi mo siya maaaring palayain. Si Elder Kane ay parang ama ni Carl. Kailangan mo siyang ipaghiganti. Tumingin si Maynard sa kanyang anak at bumaantong hininga. Hindi ka dapat nakikialam sa bagay na ito. Napaawang ang labi ng babae at hindi nagsalita. Humarap si Maynard kay Carl at sinabing, may plano ako. Wala kang maitutulong kaya hindi ko ito ipapaliwanag sa iyo. Umuwi ka na at hintayin ang balita ko. Marahil, makakatanggap ka ng balita tungkol sa pagkamatay ni Alvin pagkatapos mong lumabas mula sa saradong paglilinang. Nagliwanag ang ekspresyon ng mukha ni na Carl at ng kanyang asawa nang marinig ang mga sinabi ni Maynard. Lumuhad si Carl at yumuko habang sinasabing, salamat, Bienan. Maliwanag na ngumiti ang asawa ni Carl habang sinasabing, salamat po, Ama. Sige, umalis na kayo, sabi ni Maynard, sabay paalis sa dalawa. Kasunod nito, inilayo ni Carl ang kanyang asawa mula sa lupang sinasaka ni Maynard. 3,871. Maraming tao ang nakakilala kay Alvin nang pumasok siya sa Imperial War Realm. Hindi na kailangang sabihin pa, ang mga nasa Imperial War Realm ay hindi pa rin alam ang tungkol kay Tyson Kane. Malamang na matatagalan pa bago kumalat ang balita sa Imperial War Realm. Nang makita ng iba si Alvin, inakala nilang binisita niya ang kanyang mga kaibigan dahil hindi na siya maaaring makapasok sa King Battlefield. Gayunpaman, nagulat sila nang makita nila siyang naglalakad patungo sa mga pasukan ng mga larangan ng digmaan. Anong nangyayari? Akala ko ba pinagbawalan si Alvin na pumasok sa King Battlefield? Tama. Ang aming sekta at ang Tai sect ay nagkasundo na pagbawalan sina Alvin at Hugh Riley na makapasok sa King Battlefield. Lalabagan ba ni Alvin ang kasunduan sa Tai sect? Hindi niya magagawa iyon kung nabayaran na siya ng pinuno ng sect, tama ba? Hindi naman niya talaga sisirain ang kasunduan, di ba? Hindi sana magdudulot ng kaguluhan ang paglitaw ni Alvin kung naglibot siya sa Flying Dragon City o Peace City. Gayunpaman, dahil papunta siya sa lugar kung saan matatagpuan ang mga pasukan sa 3 larangan ng digmaan, lahat ay naging mausisa. Maraming tao pa nga ang sumunod sa kanya para makita kung ano ang gagawin niya. Hindi pinansin ni Alvin ang grupo ng mga taong sumusunod sa kanya at sa kanilang pag-uusap. Bahagya lamang siyang napangiti nang marinig ang kanilang mga salita. Paano siya makakabalik sa King Battlefield? Hindi lamang may pagbabawal, kundi wala ring saysay para sa kanya ang pumunta roon. Makakakuha lamang siya ng 25 war points sa pagpatay sa isang advanced King of Gods mula sa Tai sect.
Hindi ito katulad ng Lord Battlefield kung saan gagantimpalaan siya ng 200 war points at 2,000 war points sa pagpatay sa isang rudimentary at intermediate Lord of Gods ayon sa pagkakabanggit. Dahil pangalawang beses narito si Alvin, mas naging madali para sa kanya ang paglalakbay. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa mga pasukan ng 3 larangan ng digmaan. Isang tabletang bato ang itinayo sa tabi ng bawat pasukan sa King Battlefield, Lord Battlefield, at Quasi-Emperor Battlefield. Hindi na kailangang sabihin pa, tinahak niya ang daan patungo sa pasukan ng Lord Battlefield. Pupunta si Alvin sa Lord Battlefield. Ang Lord Battlefield. May pagkakamali ba? Tanging ang mga Lord of Gods lang ang makakapasok sa langit. Nakalusot ba si Alvin at naging Lord of Gods? Imposible. Sa pagkakaalam ko, si Alvin ay naging isang advanced King of Gods wala pang 10 taon na ang nakalilipas. Sa tingin mo ba talaga ay posible para sa kanya na maging isang Lord of Gods sa ganoong kaikling panahon? Kung gayon, ano ang ginagawa niya? Sino ang nakakaalam? Baka mausisa lang siya at gusto niyang makita ang Lord Battlefield. Patuloy na sinundan ng mga tao si Alvin. Katulad ni Tyson Kane at Maynard, wala ni isa sa kanila ang nag-isip na posible para kay Alvin na maging isang Panginoon ng mga Diyos. Ang pasukan sa Lord Battlefield ay katulad ng pasukan sa King Battlefield. Gayunpaman, mas kaunti ang tao rito kumpara sa pasukan sa King Battlefield. Kahit ang mga Soul Pearl na nakadisplay ay mas kaunti. Hindi ito nakakagulat dahil mas marami ang King of Gods kaysa sa Lords of Gods sa Flying Dragon Sect. Nang makita ng 2 inner elder ng Flying Dragon Sect na nagbabantay sa pasukan ang mga taong paparating sa kanila, kumunot ang kanilang noo dahil sa pagkalito. Bakit sila lahat pumunta rito? Maya-maya, dumating si Alvin sa harap ng 2 panloob na elder. Binati niya sila at sinabing, "Mga elder, papasok na ako sa Lord Battlefield." Pagkatapos, nang hindi naghihintay ng sagot, pumasok si Alvin sa formation upang berpikahin ang kanyang cultivation base at kumuha ng identity token. Kasunod nito, naglaho siya sa pasukan. Huli na sigaw ng isa sa mga elder, "Hoy, nakalimutan mong iwan ang soul pearl mo." Samantala, ang mga taong sumunod kay Alvin ay napasinghap. Lahat sila ay may hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sus Mariosep. Si Alvin ay talagang Panginoon ng mga Diyos, di ba? Tama. Pumasok siya sa Lord Battlefield na may dalang identity token. Tanging ang mga Lord of Gods lang ang bibigyan ng token na iyon. Kaya ba talagang nakalusot siya at naging Panginoon ng mga Diyos? Nagulat din ang 2 inner elder. Bagamat narinig na nila ang tungkol kay Alvin, ngayon pa lang nila ito nakita. Kaya naman, hindi sila nagulat nang makita nila ang isang hindi pamilyar na binata na kumukuha ng identity token bago pumasok sa Lord of Battlefield. Inakala nilang isa ito sa maraming Lord of God sa Flying Dragon Sect. Paano sila hindi mabibigla matapos malaman na ang taong kakapasok lang sa Lord Battlefield ay si Alvin? Si Alvin ang pinakanamumukod tanging mahika ng Flying Dragon Sect. Siya ang pinakamalakas na hari ng mga Diyos sa sekta kahit nakakagaling lang niya sa pagiging isang advanced na hari ng mga Diyos kamakailan lamang. Noong digmaang imperial, nakapatay siya ng 100 hari ng mga Diyos mula sa Taiyi sect sa King Battlefield, na nagudyok sa sekta at sa Taiyi sect na pagbawalan siya at si Hugh Riley na pumasok sa King Battlefield. Simula noon, mas lalong lumago ang katanyagan ni Alvin bilang isang halima na mahika mula sa Flying Dragon Sect. Ang kanyang katanyagan ay kapantay ng kay Hugh Riley. Gayunpaman, ngayon, si Alvin ay naging isang Panginoon ng mga Diyos kahit wala pang 10 taon mula nang siya ay maging isang advanced na hari ng mga Diyos. Kahit si Hugh Riley ay hindi kayang makamit ang isang pambihirang gawa. Nang makabawi ang mga tao mula sa pagkabigla, buong tuwa nilang ipinakalat ang balita. Nayanig pa rin ang Flying Dragon City sa balita ng tagumpay ni Alvin nang pumasok ang mga disipulo sa Imperial War Realm, dala ang balita tungkol sa kalagayan ni Tyson Kane. Dahil dito, kumalat ang balita mula sa Flying Dragon City patungo sa Peace City, Taiyi City, at sa ari-arian ng Taiyi Sect. Isang kaguluhan ang sumiklab nang makarating ang balita sa Taiyi Sect. Si Alvin ay isa na ngayong Panginoon ng mga Diyos. Si Alvin ang pumatay sa 100 sa ating mga hari ng mga Diyos.
Tama iyan. Si Alvin ay palaging inihahambing kay Hugh Riley dati. Oy, nakamit ba ni Hugh Riley ang tagumpay kamakailan? Sa palagay ko ay hindi. Nasa Lord Battlefield na siya ngayon kung ganoon nga ang kaso. Si Hugh Riley, na bumalik sa Tayi sect upang maglinang, ay mabilis ding nakatanggap ng balita. Si Hugh Riley, tulad ng karamihan sa mga mahiwagang nilalang, ay mayabang. Matapos mapatay ni Alvin ang 100 hari ng mga Diyos mula sa Tayi sect sa King Battlefield, pinagbawalan siya ng Tayi sect na pumasok muli sa King Battlefield. Noong una ay nag-atubili siya at sumuko lamang nang matuklasan niyang pinagbawalan din si Alvin na pumasok sa King Battlefield. Simula noon, umaasa si Hugh Riley na magpapatuloy si Alvin sa paglilinang upang sa kalaunan ay magkita sila sa Lord Battlefield. Buong kumpiyansa niyang inakala na magiging Panginoon ng mga Diyos siya bago si Alvin dahil kamakailan lamang naging isang advanced na hari ng mga Diyos si Alvin. Kaya naman, nagulat siya nang marinig niya na si Alvin ay naging Panginoon na ng mga Diyos. Wala pang 10 taon ang itinagal niya para maging isang simpleng Panginoon ng mga Diyos mula sa pagiging isang advanced na hari ng mga Diyos. Wala akong pagkakataong labanan siya sa King Battlefield. Tiyak na lalabanan ko siya sa Lord Battlefield pagkatapos kong maging isang Panginoon ng mga Diyos. Bagamat nabigla si Hugh Riley, hindi nawala ng sigla ang kanyang loob. Sa kabaligtaran, lalo pa siyang nahikayat na makalusot sa lalong madaling panahon. Tutal, matagal na niyang gustong labanan si Alvin. Ang gusto na lang niya ngayon ay ang labanan si Alvin sa Lord Battlefield. Gayon din, nagulat din ang mga matataas na opisyal ng Tayi sect nang marinig nila ang tungkol sa tagumpay ni Alvin. Si Alvin ay isang Panginoon ng mga Diyos na ngayon. Paano niya nagawa yun? Siguro nagkataon lang na nagkaroon siya ng engkwentro. Kung hindi, imposibleng maging Panginoon ng mga Diyos siya sa ganoong kaikling panahon kahit pa napakatalino niya. Sang-ayon ako. Bagamat nagulat ang mga matataas na opisyal ng Tayi sect, hindi sila nag-alala sa pagkakataong ito. Tutal, si Alvin ang pumasok sa Lord Battlefield, hindi sa King Battlefield. Maaaring mataas ang kanyang pag-unawa sa batas sa mga hari ng mga Diyos, ngunit maaaring hindi iyon ang kaso sa mga Panginoon ng mga Diyos. Sa kanilang palagay, ang kasalukuyang lakas ni Alvin ay malamang nakapantay ng isang panloob na diakono o isang panlabas na elder. 3,872. Kumusta na? Pagkatapos umalis ng anak na babae ni Maynard at ni Carl, malungkot ang kanyang ekspresyon habang nagpadala siya ng mensahe sa kanyang matandang kaibigan. Nakilala niya ang kanyang kaibigan noong bata pa siya at lubos na nagtitiwala sa kanya. Kung hindi niya hihingi ng tulong sa kanyang kaibigan para hanapin ang 2 mandirigmang kamatayan ng mga intermediate lords of gods. Karaniwan sa mga puwersa sa realms of gods ang paglinang ng mga death warrior. Kung mas malakas ang puwersa, mas lalakas ang mga death warrior. Karamihan sa mga death warrior ng mga ordinaryong puwersa ay mga Diyos lamang. Kung tungkol naman sa mga Lord rank forces, ang kanilang mga death warrior ay karamihan ay mga hari ng mga Diyos. Kasunod nito, ang mga death warrior ng mga emperador rank forces ay karamihan ay mga Lord of Gods. Hindi ito nakakagulat dahil ang lakas ng mga death warrior ay nakasalalay sa mga mapagkukunang maibibigay ng mga puwersa. Kung tungkol naman sa Flying Dragon sect, kakaunti lamang ang kanilang mga mandirigmang kamatayan ng mga panimulang Panginoon ng mga Diyos. Sinasabing iisa lamang ang namamagitan na Panginoon ng mga Diyos sa mga mandirigmang kamatayan. Walang makakapagpatunay sa tsismis dahil ayon sa mga tradisyon, ang mga mandirigmang kamatayan ay direktang nasa ilalim ng kontrol ng pinuno ng sect ng Flying Dragon sect. Natagpuan ko na sila. Gayunpaman, ang halaga ng 2 mandirigmang kamatayan ng mga intermediate lords of gods ay hindi mura. Nagtanong si Maynard, magkano ba yan? Sinusubukan ko pa ring makipagtawaran sa kanila, pero napakamahal pa rin nito. Mandang Brown, napakamahal ng isang suicide mission. Natural lang na mas mababa ang presyo kung hindi nila kailangang isugal ang kanilang buhay. Sabihin mo sa akin. Suicide mission ba ito? Mataas ba ang panganib? Ano sa tingin mo? Pagkatapos pumatay ng isang tao sa lupain ng Flying Dragon sect, sa tingin mo ba ay may iligtas pa nila ang kanilang buhay?
Bakit mo sa tingin ko ay gusto ko ng mga Death Warrior? Matagal na naghintay si Maynard bago nakatanggap ng isa pang tugon. Nabanggit mo na ang target mo ay isang batang kamakailan lang naging isang simpleng Lords of Gods, hindi ba? Sumagot si Maynard, oo. Gayunpaman, hindi mo siya dapat maliitin dahil doon. Ang kanyang lakas ay halos maihahambing sa isang intermediate na Panginoon ng mga Diyos kahit na kamakailan lamang siya naging isang simpleng Panginoon ng mga Diyos. Matapos makaligtas si Alvin sa tangkang pagpatay kay Tyson Kane, hindi na nang-ahas si Maynard na maliitin si Alvin. Paano kung kumuha ka ng dalawang simpleng Panginoon ng mga Diyos at isang pansamantalang Panginoon ng mga Diyos? Kumunat ang noo ni Maynard nang marinig ang mungkahi ng kanyang kaibigan. Sabi niya, ang presyo para sa dalawang simpleng Panginoon ng mga Diyos ay dapat kapareho ng presyo ng pagkuha ng isang pansamantalang Panginoon ng mga Diyos, tama ba? Ano ang pagkakaiba? Ang pag-cultivate ng dalawang Death Warrior na pawang mga simpleng Lord of Gods ay hindi mas madali kaysa sa pag-cultivate ng isang Death Warrior na isang intermediate Lord of Gods. Tumawa ang kaibigan niya at sumagot, syempre, may pagkakaiba. Sa tingin mo ba ang mga Death Warrior na natagpuan ko ay pareho sa mga Death Warrior na kinultura ng Flying Dragon Sect? Ang mga Death Warrior na natagpuan ko ay kinultura ng mga Supreme God. Kahit hindi mataas ang kanilang mga cultivation base, eksperto sila sa mga soul technique. Hindi lang iyon, kundi ang kanilang mga alaala ay itinanim din para maiwasan ang hindi kinakailangang gulo. Sila ay mga soul shifter Death Warrior. Narinig mo na sila, di ba? Mga soul shifter Death Warriors. Gulat na gulat si Maynard. Paano mo sila nahanap? Hindi ko alam na may koneksyon ka pala sa mga ganitong kataas-taasang posisyon. Hindi kita minamaliit, pero sa palagay ko ay hindi mo kayang bayaran ang dalawang Soul Shifter Death Warriors na mga intermediate Lords of Gods kahit na isuko mo ang buong kayamanan mo. Sa anumang kaso, sa palagay ko ay sapat na ang dalawang simpleng Lords of Gods at isang intermediate Lord of Gods para patayin ang iyong target. Nag-isip sandali si Maynard bago sumagot, sige. Gayunpaman, dapat nauunawaan ng isa sa mga pangunahing Panginoon ng mga Diyos ang batas ng kalawakan dahil nauunawaan din ng target ang batas ng kalawakan. Kung hindi, madali para sa target na mag-teleport palayo. Sa palagay ni Maynard, nakatakas lamang si Alvin mula kay Tyson dahil sa teleportation profundity mula sa batas ng kalawakan. Naisip din niya na dapat sana ay mas maaga pang ginamit ni Tyson Kane ang kanyang bloodline power. Sige. Hayaan mong makausap ko ulit sila. Gayunpaman, bago pa man sumagot ang kanyang kaibigan, nagpadala na naman ng isa pang mensahe si Maynard. Kalimutan mo na yan. Gusto ko pa ring umupa ng dalawang intermediate Lords of Gods. Babayaran ko ang kahit anong presyo na hilingin nila. Kung hindi sapat ang mga Divine Rock at Divine Crystals, papalitan ko ang mga ito ng katumbas o mas mataas na halaga. Hindi naman dapat problema yan, di ba? Ipapaabot ko sa pinagkakatiwalaang disipulo ko ang bayad sa iyo. Siyempre, hindi iyon problema. Sige, dahil nakapagdesisyon ka na, kakausapin ko ang dalawang intermediate Lords of Gods. May plano ka na ba? Plano mo ba silang hayaang sumali sa sekta at maghintay ng pagkakataong umatake? Sa larangan ng labanan ng Panginoon. Isang lilang figure ang lumipad sa bilis ng kidlat sa kalangitan sa ibabaw ng isang malawak na kapatagan. Halos kapareho ng laki ng Lord Battlefield ang laki ng King Battlefield, pero mas kaunti ang tao rito. 2 buwan na akong naglalakbay, at wala pa akong nakikilalang ibang tao. Noong kapapasok pa lang ni Alvin sa Lord Battlefield, naging maingat siya. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, wala siyang nakilalang sinuman kaya unti-unti niyang binawasan ang kanyang pagbabantay. Pagkatapos ng 2 buwan, lumipad siya ng walang takot na parang nakalimutan niyang may mga tao rito na banta sa kanya. Napakakaunti ng tao rito. Bukod pa riyan, sa palagay ko ay hindi maglalakbay ng grupo ang mga Panginoon ng mga Diyos, naisip ni Alvin sa sarili, nakakabagot naman. Hindi ko man lang kayang linangin, unawain ang batas na kalawakan, o pinuhin ang mga banal na tableta rito dahil sa kakulangan ng enerhiya ng espiritu ng langit at lupa dito. Ang magagawa ko na lang ay patuloy na maghanap ng mga tao. Sa oras na ito, pakiramdam ni Alvin ay mababasag na siya bago pa man niya makilala ang sinuman mula sa Taisek.
Noong nasa King Battlefield siya, kahit hindi ganoon kadaling makasalubong ang kanyang mga kalaban, hindi naman ito ganoon kahirap. Bukod pa rito, madalas din siyang makakasalubong ng mga miyembro ng Flying Dragon Sect. Gayunpaman, pagkatapos ng 2 buwan dito, wala pa siyang nakikitang sinuman mula sa Flying Dragon Sect at Tai Sect. Sa puntong ito, wala na siyang pakialam kung makakita siya ng mga miyembro ng Flying Dragon Sect. Ang gusto lang niya ay makakita ng ibang tao. Pagkalipas ng halos 2 oras, sa wakas ay nasagot na ang mga panalangin ni Alvin. Swoosh! Swoosh! Nang dumaan siya sa isang kabundukan at lumitaw sa isang nagyayelong lupain, narinig niya ang mga tunog ng isang labanan. Umalangaw-ngaw sa hangin ang mga tunog ng pagsabog at ang mga tunog ng pagkabasag ng mga glacier. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Alvin na parang isang gutom na lobo na nakahanap ng kanyang biktima. Swoosh! Nagmamadaling nag-teleport si Alvin patungo sa direksyon ng kaguluhan. Bagamat tuwang-tuwa siya, malinaw pa rin ang kanyang isipan. Nagtago siya sa likod ng isang glacier at pinagmasdan muna ang sitwasyon sa halip na sumugod palabas ng walang ingat. Ang kawalan ay umugong at pumihit habang ang isang guhit ng asul at pulang enerhiya ay nagbanggaan sa hangin. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang at isang binata ang matinding naglaban. Nang magbanggaan sila, nagsimulang magbitak ang nagyayelong lupa. May ilang bahagi kung saan direktang nabasag ang yelo, na nagpapakita ng lawas sa ilalim. Matapos maitaboy ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang atake ng binata, malamig na sinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang, "Arthur, malaki na ang improvement mo. Gayunpaman, malayo pa rin sa pagpatay mo sa akin. Ire-report ko agad sa sekta na inatake mo ako." Ngumisi ang binata, si Arthur. "Leonard, anong ebidensya ang mayroon ka para suportahan ang mga sinasabi mo?" Isang mahinang liwanag ang sumikat sa dalawa. Mula sa formation compass ang ginamit ni Arthur para pigilan ang paggamit ng floating image pearls. Patuloy na sinabi ni Arthur, "Bukod pa rito, kahit mapatunayan mo pa ito sa pamamagitan ng panunumpa sa Devil's Heart Blood Oath, walang may pakialam sa kung ano ang mangyayari sa Imperial War Realm." Bahagyang dumilim ang ekspresyon ni Leonard nang marinig ito. "Mukhang pinag-isipan mo na ito ng mabuti. Hindi nakakapagtaka na nang ahas kang atakihin ako sa Lord Battlefield. Kahit na ganoon, sa tingin mo ba ay kaya mo akong patayin? Marahil, magagawa mo iyon kung maghihintay ka pa ng ilang daang taon. Gayunpaman, sino ang nakakaalam kung mananatili pa rin ako sa Tai Sect sa panahong iyon? Sa anumang kaso, maaari kang patuloy na mangarap tungkol sa paghihiganti sa pagkamatay ng iyong Panginoon." Base sa pag-uusap ng dalawa, natural na masasabi ni Alvin na sila ay mula sa Tai Sect. Bahagyang kumunat ang noo niya nang matuklasan niyang sila ay mga intermediate lords of gods. Malamang sila ay mga inner elder ng Tai Sect. Mahirap para sa kanya na talunin sila nang hindi niya ibinubunyag ang kanyang mga trump card. Sa sandaling ito, isang ideya ang lumitaw sa isipan ni Alvin. Humarap siya at dumampot ng isang piraso ng yelo bago ito muling ibinagsak. Kumatok. Natural na nakuha ng ingay ang atensyon ng dalawa. Agad silang lumingon upang tumingin sa direksyon ng tunog. "Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."